Chen-hai, gising ka na pala, huwag ka nang magkunwari. 1 milyong utang. Kailangan mong magbigay ng paliwanag ngayon. Kagigising lang niya. Huwag niya naman siyang pilitin agad. 3 araw, magbayad muna ng 100,000. Kung wala kang maibigay, ipambabayad natin ang lumang bahay. At pati na rin ang Jinshabay. Pagkatapos ng 3 araw magbabayad muna ako ng 100,000. Bago makuha ang pera. Walang sinumang hahawak sa lumang bahay. Walang sinumang gagalaw sa Jinshabay. Sige, hihintayin kita ng 3 araw. Kapag wala kang maibigay sa oras na iyon, huwag mo nang paiyakin uli ang nanay mo para sa iyo. Anak, ito na lang ang natitira sa bahay natin. 3 araw, 100,000. Saan ka naman kukuha niyan? Naitabi mo iyan. Ngayong gising na ako, hindi ko hahayaang kunin nila ang bahay natin. Ting, maaari nang matukoy ng sistema ang lokasyon ng mga yamang dagat. Hindi niya ito nakikita. Nabagok ba ang ulo ko? Totoo man ito o hindi, kailangan kong sumugal ngayon. Huwag kang gumawa ng gulo. Hindi ako gagawa ng gulo. Gagawa ako ng paraan. Chen-hai, walang huli rito ngayon. Huwag kang magpaka-stress, baka magkasakit ka. Oh, nandito pala ang senyorito ng pamilyang Chen para mangalap sa dagat. Bakit hindi mo na binibilang ang libro ng utang? Ang mga paana ba ng alimango ang binibilang mo ngayon? Huwag na natin siyang pansinin. Magmadali na lang tayong maghanap ng huli. Ang laki ng alimangong ito. Napakataba nito. Ang unang kita natin ngayong araw. Ayos na siguradong may patutunguhan. Haisi, tingnan mo ang mabatong daan na iyan. Lubog na ang kalahati. Kung hindi pa tayo aalis baka lumangway na tayo pabalik. May makukuha pa sa ilalim. At mahal pa naman ang mga iyon. Pero ang bilis tumaas ng tubig. 15 minuto na lang ang pinakamatagal. Chen-hai, huwag mong sabihin, gusto mo pa ring sumisid. Dakiang. May lakas loob ka bang sumabak dito kasama ko? Gusto mo ba talagang bumaba? Tingnan mo ang daanan sa mga bato. Lubog na ang kalahati. Hindi ako pupunta sa malalim na tubig. Sa may gilid lang ako magsusungkit. 15 minuto na lang ang pinakamatagal. Pagkatapos niyan aalis na tayo. 2 taon na ang nakakalipas si Wang Laosan. Dito mismo siya namatay. 3 araw pa bago nahanap ang bangkay. Huwag mong isugal ang buhay mo. Hindi ko sinusugal ito. Sinuri ko na. Pakaliwa ang ikot ng mga bula. Nasa kaliwa ang agos sa ilalim. Pwede tayong sumungkit sa mababaw na bahagi sa kanan. Huwag lang nating ilulubog ang mga paa natin. Nakuha nga talaga niya. Kailangan nating sabihin ito kay Kuya Man kang pag-uwi natin. Hilahin mo ang lubid mula sa itaas. Kapag nadulas ang paa ko, huwag ka nang magtanong, hilahin mo agad. CJ, kapag pinilit mo pa, kakalag ka rin talaga kita pabalik. Mayroon nga talaga. Si urchin nga talaga ito. At ganito pa kalalaki. Kapag dinala natin ito sa bayan, hindi ito pahuhuli sa benta ng mga alimango. Huwag kang pumunta sa kaliwa. Umiikot pabalik ang tubig doon. Huwag mo akong takutin. Hilahin mo ako. Dapa, babaan mo ang katawan mo. Ako, magbabayad ako. Bibilhin ko ang isa mong sea urchin. Para may matikman naman ang anak ko pag-uwi. Ituring mo na lang na sinubukan mo ang delikadong agos para sa akin. Sa susunod, huwag mong itaya ang buhay mo para lang sa pagkain. Haizi, atras na tayo, marami na ito. Kukunin ko lang ang huling kumpol at aalis na tayo. Lagi mo na lang sinasabing huling kumpol na iyan. Ay, ngayon na talaga ang huling kumpol. Kung mawala ang mga huli, pwede pa tayong kumuha ulit. Pero hindi pwedeng mawala ang buhay natin. Kung ganoon, kumuha ka muna kaya ng ibang tao. Haizi, naka-jackpot talaga tayo ngayon. Magkano kaya natin maibibenta ito? Pumunta tayo sa bayan. Kapag hawak na natin ang pera, saka palang masasabing atin talaga ito. Kuya Man Kang, nakarami na naman siya. 1 balde ng sea urchin. At saka iyong malaking alimango. Ang ilang tao sana yon. Iba na ang tingin sa kanya ngayon. Hayaan mo siyang magbenta. Hahayaan na lang ba natin siyang magbenta ng ganoon kadali? Iyong may apel-idong zhaw. Lagi ba siyang nakabuntot sa kanya? Mas masipag pa nga kaysa sa totoong kapatid. Kung gusto natin siyang pigilan, dapat muna nating unahin ang mga tao sa paligid niya. Haizi, may sasabihin ako sa iyo. Kapag nakuha talaga natin ang perang ito ngayon, tiyak na 3 araw akong sasaya nito. Pakiramdam ko talaga may hindi tama. Ano bang tinitingnan mo? Wala namang tao sa likod. Dahil nga walang tao, kaya mas lalong kahina-hinala. Huwag na tayong dumaan sa malaking kalsada. Dito tayo sa maliit na daan. Manatili kang may layong 10 hakbang sa akin. Huwag mong bibitawan ang balde. Magbebenta lang ng tinda sa bayan. Pero parang sasabak pa sa gyera .
Ang laman ng timba na ito ngayon hindi lang basta pera. May taong ayaw na maibenta natin ito. Matalas din ang pakiramdam mo ah. Bakit mo ba sila sinusundan? Tabi dyan, huwag kang makialam. Kung hindi dahil kay Chen Hai kanina, wala na sana ako ngayon. Kung balak mo siyang saktan, daanan mo muna ako. Yung tumatawa sa iyo kaninang umaga lang. Siya na ngayon ang nagtatanggol sa iyo. Bilisan natin ang lakad. May benta natin ito bago magtanghali. Para pinakamataas ang presyo. Anong bibilhin nyo? Buhay na alimango at sariwang sea urchin. Bagong huli lang mula sa Jinshabay. Boss, sariwang-sariwa ang mga ito. Malalaki pa ang sukat. Paano mo gustong ibenta ito? Ang alimango ay sa presyong buhay na huli. At ang sea urchin ay sa mabilisang benta ng sariwa. Kung kukunin mo lang ito sa karaniwang presyo, aalis na lang ako agad. Haizi, huwag mong masyadong taasan ang presyo. Paano kung hindi nila bilhin? Kulang siya sa supply kaya huwag kang mag-alala. Nasuri mo naman kung maganda ang kalidad. Alam mo naman sa sarili mo kung sulit ba. Tagahuli ka lang naman sa Pampang. Pero marami kang alam ah. Sa negosyo mahalaga ang kalidad at ang tamang panahon. CJ, kukunin ko sa presyong di kalidad. Kung may ganito ka pa uling tinda sa susunod, dalhin mo agad dito sa akin. Sige ba, pero kung pangmatagalan kailangan muna nating pag-usapan ang patakaran. Haizi. Naibenta nga natin. Qiangzi. Teka, kalma muna. Ang sabi mo kanina, anong ibig mong sabihin sa pangmatagalang supply? Hindi natin pwedeng tanggapin ang mga panindang ito. May utang siya sa pamilya. Dapat ibigay muna ang pera mula sa benta. Sinundan mo talaga ako hanggang dito. Iho, maganda naman ang mga paninda. Pero sa sitwasyon ng pamilya mo, ayokong makialam. Ang mga paninda ngayong araw, babayaran ko sa regular na presyo. Sa'yo muna ang diferensya sa presyo. Pagkatapos ng 3 araw, magdadala ako ng ikalawang batch ng mas magandang paninda. Kung sa tingin mo ay sulit, saka mo na lang ibigay sa aking ang kulang ngayon. Kung sa tingin mo ay hindi sulit, isipin mo na lang na wala akong sinabi. Chen Hai, pangmatagalang supply sa Jinshawan. Kaliwaan ang bayad. 3 araw hihintayin ko ang mga paninda mo. Siege deal. Haizi, bakit ka pumayag sa mas mababang bayad? Pwede naman sanang mas malaki ang makuha mo. Hindi naman lugi ang pagkuha ng mas mababa ngayon. Susi lang ito para makapasok tayo. Ang daan kay Liu Guoliang. Dapat buksan muna natin. Siya ba yung sumunod sa atin kanina? Kakaiba talaga ngayong araw. Ang bangka ng pamilya Sun, pati ang lahat ng bangka ni Wang Mazi, nareserba na ng iba. Kahit magbayad ng malaki ayaw nilang iparenta. Sino kaya ang may ganyang kalaking pera? Hindi ko alam. Narinig ko lang na Chen ang apelyido ng tao. Hindi kaya si Chen Man Kang yun. May mga paninda naman ako at mga order. Pero wala akong bangka. Paano ko ihahatid ang mga paninda pagkalipas ng 3 araw? Daki, ang hindi ba sinabi mo dati? Na may kakilala ka sa pantalan. Meron nga, kaso matagal na siyang hindi pumapalaot. Kung ganoon, puntahan natin siya. Hindi lang naman sa Jinshawan may mga bangka. Siya nga si Mang Qin. Kasama ko siyang pumapalaot noon. Pero maraming taon na siyang hindi lumalabas sa dagat. Puntahan muna natin para magtanong. Dakiang. Bata ka, bakit ka napadpad dito sa bayan? Mang Qin, gusto pong umarkila ng bangka ng kaibigan ko. 3 araw mula ngayon, para maghatid ng mga huling isda rito sa bayan. Hindi ko pa upahan ang bangka ko. Hindi ko na ginagamit at hindi ko rin ipapahiram kahit kanino. Pwede naman nating pag-usapan ang presyo. Hindi ito usapin ng pera. Ang ipagkatiwala ang bangka sa taong walang alam sa dagat ay parang pagpapakamatay na rin. Hindi ko kayang gawin ang ganyang kawalang isip. Kaya pa namang pumalaot ng bangkang ito. Kaso medyo bulok na ang mga singit sa kanang bahagi. Kailangang tapalan ulit ang mga singit bago pumalaot. Kung hindi papasukin ito ng tubig kapag sinagupa ang malalakas na alon. May alam ka sa mga bangka. Kaunti lang po. Hindi ko po isusugal ang buhay namin gamit ang bangka ninyo. May aasikasuhin lang po kaming negosyo. Kung nag-aalala po kayo, pwede kayong sumama sa amin. At kapag naibenta na ang mga paninda, bibigyan ka namin ng parte mo. Iba ka rin, kabataan ka. Hindi ka magsalita na parang nakikihiram lang ng bangka. Ang paghiram ng bangka ay dadaan sa pakiusap. Pero ang pagtatrabaho ay may sinusunod na patakaran. Kung rerespetuhin mo ang patakaran, saka kita kakausapin ng maayos tungkol dito. Kuya Man Kang, pumunta sila sa pantalan ng bayan. May pinuntahan silang matandang bangkero na ang apelyido ay Qin. Mabilis talagang kumilos si Chen Hai. Kung ganoon, unahan ko na silang arkilahin ang bangkang iyon. Huwag na. Kung makakahanap siya ng bangka, ibig sabihin hindi siya mapipigilan ng simpleng bangka lang. Kung gusto nating pigilan siya, kailangan nating unahin si Zhao Daqiang. Tia, ang lumang utang na iyan ng pamilya mo. Sobrang tagal nang nakatambak. Ngayon, alin man sa magbayad kayo. O papuntahin si Zhao Daqiang sa bahay ni Chen Man Kang para magtrabaho ng 3 araw bilang bayad utang. Kasama ni Chen Hai si Daqiang na nagbenta ng mga paninda. Wala siya sa bahay. Kung ganoon, hintayin natin siyang makabalik. Matapos niyang mag-thumb mark. Sa loob ng 3 araw, hindi siya pwedeng umalis kahit saan.
Hindi ba't halatang si Chen Hai talaga ang pinupuntirya nito? Pagkalipas ng 3 araw, sasama ako sa barko. Kung magbibigay ka ng maling utos, ipapabalik ko agad ang barko dito. CJ, pagdating sa mga bagay sa dagat, kung sino ang tama, siya ang papakinggan natin. Ayos na, Dakiang. Umuwi ka na bilis. Ang nanay mo, hinarangan ng mga tao ni Chen Mankang. At kinorner sa loob ng bahay niyo. Hawak nila ang lumang kasunduan sa utang. Para pilitin siyang mag-thumb mark dun. Sabi nila, kailangan mo raw pumunta sa bahay ni Chen Mankang. Para magtrabaho ng 3 araw para pambayad sa utang. Kapag may nangyaring masama sa nanay ko, lalabanan ko sila hanggang kamatayan. Huwag kang magpanik, umuwi ka muna. Huwag na huwag kayong papayag na pumirma o mag-thumb mark. Patagalin niyo lang at hintayin niyo ako. Paano ka naman? Kakausapin ko lang si Tito Kin at susunod na ako agad. Tandaan mo ito, kahit ano pa ang sabihin nila. Hintayin niyo lang ang pagdating ko. Bitawan niyo ang nanay ko. Tamang-tama ang dating mo. Ikaw na mismo ang magsabi sa nanay mo. Kung pupunta ka ba sa bahay ni Chen Mankang para magtrabaho ng 3 araw. O panonoorin niyo na lang, na lumaki ng lumaki ang interes ng utang na ito. Dakiang, huwag. Nay, huwag na kayong magsalita, ako na ang bahala rito. May hinihintay akong dumating. Sino? Si Chen Hai. Problema ito ng pamilyang Zhao. Hindi sa kanya. Darating talaga siya. Darating talaga siya. Hintayin siya, may utang pa nga siyang 1,000,000. Paano niya ililigtas ang pamilya niyo? Hai. Chen Hai, problema ito ng pamilyang Zhao. Walang kinalaman sa iyo ito. Inipit mo ako gamit si Zhao Dakiang. Kaya may kinalaman na ako rito. Magkano ang mismong utang? Kailan iyon hiniram? Paano kinalkula ang interes? Linawin mo iyan sa harap ng lahat. Narito ang kasulatan ng utang. Huwag kang magmarunong. Mapapatunayan lang ng kasulatang iyan na may hiniram na pera. Pero hindi niyan mapapatunayan na pwede mong dagdagan ang interes kung paano mo gusto. Huwag mong hawakan ang kamay ng nanay ko. Alam ko ang tungkol sa utang na ito. 300 lang ang hiniram ng pamilyang Zhao noon. Hindi 3,000 na sinasabi mo. Bakit ka ba nangingialam dito? Hindi ako nangingialam, testigo ako rito. 300 ang mismong utang. At base sa napagkasundo ang interes noon. Ako na muna ang magbabayad para sa pamilya ni Dakiang. Heto ang pera, iwan mo ang kasulatan ng utang. At sa tingin mo tapos na ang lahat dahil lang sinabi mo. Kung hindi mo iyan tatanggapin, ibig sabihin lang hindi pera ang habol mo, kundi si Zhao Dakiang mismo. Nakatingin ang mga kapitbahay. Nga naman, nilabas na ang pera. Nakakahiya naman kung hindi mo patatanggapin yan. Hai! Chen Hai, mapoprotektahan mo nga siya ngayon. Pero hindi ang mga paninda pagkalipas ng 3 araw. Tingnan na lang natin pagkalipas ng 3 araw. Bless you. Hai Zi. Ibabalik din namin ang perang ito balang araw. Tiya huwag niyo muna alalahanin ang pera. Kasama ko si Daki ang sa trabaho. Hindi ko kayang naapi-apihin lang ang pamilya niya ng ibang tao. Haizi simula sa araw na ito. Kung saan ka pupunta susunod ako. Itatabi ko para sa iyo ang bangka para sa biyahe pagkatapos ng 3 araw. Sasama rin ako sa bangka. Kuya Hai, may matandang pawikan doon sa hilagang bahagi ng dagat. Ang laki-laki nito. Nakikita ko na ang pawikang iyan bata pa lang ako. Taon-taon tuwing ganitong panahon nakatambay siya doon sa hilaga. Sabi ng mga taga na yon, matagal na raw siyang nakatira doon. Sa wakas dumating na rin ang sistema. Kung nasaan ang matandang pawikan. Sa ilalim yon may mga isdang black hair. Walang pumapansin sa kanila ngayon. Pero sinabi ni Liu Guoliang, na kapag pinatuyo ang isdang black hair at ginawang tuyo, pwede itong ibenta sa ibang probinsya. Daki ang mga produkto natin pagkatapos ng 3 araw. Bukod sa mga alimango at sea urchin, magdagdag din tayo ng mga isdang black hair. Mahirap hulihin ang mga isdang black hair na iyon. Nasa malalalim na bahagi sila ng dagat sa ilalim ng mga batuhan. Hindi naman kailangang pilitin. Sumusunod ang mga isdang black hair sa matandang pawikan. Dahil nandoon sa hilaga ang matandang pawikan. Siguradong nandoon din sa ilalim ang kawan ng mga isda. Pati ba naman iyan alam mo, madalas kasi akong makinig sa dagat. Sasabihin sa iyo ng dagat kung nasaan ang mga ito. Magde-deliver muna tayo ng mga paninda pagkatapos ng 3 araw. Pagkatapos nating mag-deliver, gagamitin ko ang bangka para dalhin kayo doon sa hilaga. Haizi, buong gabi mo kasing pinag-uusapan kagabi ang tungkol sa isdang black hair. Kaya hindi ako nakatulog ng maayos pag uwi ko. Ganoon ba talaga kamahal ibenta ang mga iyon? Puro matatalas na bato ang nandoon sa ilalim ng hilagang bahagi. Kapag hindi tayo nag-ingat baka masira ang bangka natin doon. Delikado rin kapag sobrang lapit. Kaya hindi pwedeng pilitin. Dikit sa bahura lumalangoy ang mga blackfish. Kapag nabulabog, sumisiksik agad sa ilalim. Hintayin muna natin gumalaw ang matandang pawikan. Susunod din at lilipat ng pwesto ang kawan ng isda.
Sumunod nga talaga. Haizi, may isang buong kawan nga talaga. Gaano kaya karami ang mahuhuli natin ngayon? Dahan-dahan lang, huwag mong biglain ang pagbaba. Medyo kulay abo ang tubig. Maraming bahura sa ilalim. Hilahin pabalik. Muntik na iyon. Kung sumigaw pa ako, huli na ang lahat. Ang bilis ng mata mo. Paakyat na, paakyat na. Umahon nga talaga. Chenhai, ang talas ng ilong mo ah. Kung saan may huli, doon ka sumisiksik. Hindi naman sa iyo ang hilagang bahura. Maihati ang nakakita. Wala ba kayong hiya? Kakababa lang namin ng lambat, tapos bigla kayong lalapit ng ganyan. Huwag kayong mag-away. Gusto lang nilang bulabugin at pahiwa-hiwalayin ang mga isda. Haizi, tatakas na ang mga isda. Eahon na ang lambat. Huwag nating habulin ang mga isda. Huwag habulin. Lugi naman tayo niyan. Kapag nakatakas ang mga isda, mahahanap pa naman natin ulit. Pero kung ang matandang pawikan ay, mapilitang hindi na bumalik sa hilagang bahura, mawawala na ang mga isda rito sa hinaharap. Chenhai, bakit mo hinaharangan ang bangka ko? Hindi ka naman pumunta rito para mangisda. Nandito ka para manggulo lang sa dagat. Ang bahaging ito ng hilagang bahura. Kapag nasira dahil sa panggugulo mo, wala nang makakahuli rito kahit sino sa hinaharap. Huwag kang magkunwaring mabuting tao. Natatakot ka lang naman na. Inaagaw ba namin ang mga isda mo? Nasa dagat naman ang mga isda. Kung sinong may kakayahan, siya ang kumuha. Pero sinisira mo naman ang daanan sa dagat. Para mo na ring sinira ang pangkabuhayan ng lahat. Zhang Hu, huwag mong guluhin ang Bijiao. Alam ng mga nakatatanda ang patakarang ito. Bumalik ka na. Haizi, tama na iyan. Sapat na ang bultong ito para masuri ni Boss Liu ang mga paninda. Ihatid muna natin ito kay Liu. Para masuri niya ang mga isda, at mapag-usapan ang presyo ng tuyong isda. Ayaw niyang pakialaman natin ang Bijiao, di ba? Kuya, itinapon mo ba ang lambat pababa? Naaano dito papunta sa matandang pawikan? Kapag dinala ng alon, mapupuluputan ang paa ng pawikan. Tingnan natin kung paano pa niya ito mapoprotektahan. Haizi, itong isdang Himaoyu, kung talagang maibebenta natin ito sa labas ng probinsya, magiging maayos ang bulto natin 3 araw mula ngayon. Hayaan muna nating suriin ito ni Liu Guoliang. Basta't tanggapin niya ito, magiging tuloy-tuloy na ang negosyo natin. Kuya Hai, hindi na makagalaw ang matandang pawikan. Lagot na, hindi ba iyon yung kanina lang? Ang lambat na naanod mula sa tabi ng bangka ni Zhang Hu. Buwisit na Zhang Hu na yan. Hindi pa naman tuluyang tumataas ang tubig ngayon. Pero kailangan nating magmadali. Kapag pumulupot ang lambat na iyan, kahit ang taong sisisid ay madaling mapupuluputan din. Umaagos ang mga alon papasok sa kuweba. At mabilis ang agos kapag lumalabas ito. Ang sinumang sisisid ay hindi dapat magpupumiglas ng basta-basta. Dahil lalo ka lang maiipit sa lambat kapag naging magulo ang pagkilos mo. Haizi, huwag kang padalos-dalos. Ngayong araw na ito, nakuha na natin ang isdang Himaoyu. Ihatid muna natin ang mga paninda bago ang lahat. May bebenta pa naman ang isda, pero ang buhay ay hindi makakapaghintay. Itali mo sa baywang ko. Kayo ni Tito Kin ang humawak sa tali. Kapag biglang lumuwag ang tali, ibig sabihin tinagay ako ng alon papalayo. Kapag bumanat naman ng husto ang tali, ibig sabihin na pulupot ako sa lambat. Alam mo naman pala ang mga bagay na yan. Pero bababa ka pa rin. Kaya nga alam kong kailangang magmadali. Haizi, huwag kang lalapit sa may bunganga ng kuweba. Humihigop ang tubig papasok sa loob. Alam ko, bantayan mo lang ang tali. Huwag kang gagalaw, tatanggalin ko ito para sa'yo. Bumanat ng husto ang tali. Haizi, napulupot ka ba roon? Huwag kang pumiglas ng basta-basta. Kapag pumiglas ka, lalong hihigpit ang lambat. Iligtas mo muna ang sarili mo at bumalik ka na rito agad. Huwag ka ring pumiglas. Tutulungan kitang makawala. Bigyan mo pa ako ng kalahating minuto. Hilahin mo, bilisan mo, hilahin mo. Wala ka na talaga paki sa buhay mo. Muntik na. Wala ka na sana ngayon. Buhay pa naman ako. Nagawa mo pang tumawa. Sila talaga ang naghagis ng lambat. Nakita ko. Napakasama talaga nila. Sila talaga yun. Aling mata mo naman ang nakakita na ako ang naghagis. Saan ba papunta ang agos ng tubig sa hilagang bahagi? Alam yan ng mga matatanda. Inihulog mo ang lambat mo mula sa gilid ng bangka mo. Madaling malaman kung saan yan aanurin. Bumalik ka at sabihin mo kay Chen Mankang. Ayoko na sa trabahong ito. Baliw si Chen Hai. Handa niyang isakripisyo ang buhay niya para lang sa pawikan na ito. Haizi, ano to? Hindi ko alam kung ano yan. Pwede bang kainin ito?
Pero ang matandang pawikan, ilang dekada nang nabubuhay sa dagat. Lahat ng kinakain at nahahawakan yan ay mga espesyal na bagay. Bukas kapag hinatid ang mga black wolfish, itanong mo na rin kay Liu Guoliang. Mas marami siyang alam kaysa sa akin. Magpahinga ka muna kaya sa bahay ng isang araw. Kami na ni Tiokin ang maghahatid. Kailangang pag-usapan ang presyo ng tuyong isda ngayon. Hindi pwedeng hindi ako pupunta. Ganyan na ang paa mo tapos makikipag-usap ka pa tungkol sa presyo. Masakit lang ang paa ko pero gumagana naman ang utak ko. Haizi, sasama kami sa inyo. Para makatulong din kami sa daan. Sasama rin kayo. Yung nangyari kahapon. Utang ko ang buhay ko kay Haizi. Wala akong ibang maitutulong. Kaya ko namang magbuhat ng basket. CJ, huwag masyadong punuin ang basket. Madaling masugatan ang mga black wolfish. Kapag nasugatan, hindi na natin mabebenta sa magandang presyo. Alam mo talaga ang kalakaran. Ang buhay na isda at patay na isda. Hindi lang maliit na halaga ang pinagkaiba. Yung prutas na yun, talaga bang dadalhin mo yan para ipadala kay Boss Liu? Dadalhin ko. Okay lang kahit hindi niya maintindihan. At least malalaman natin na hindi yan basta-bastang bagay. Dinala mo nga talaga rito. Ang lalaki ng mga black hairfish, malinis din ang pagkakalinis. Sabi mo noon, kapag pinatuyo at ginawang daing ang black hairfish, pwedeng ibenta sa ibang probinsya. Gusto kong malaman ang totoong presyo. Ang talas talaga ng memorya mo bata ka. Kapag ginawang daing ang mga black hairfish, pwedeng dumoble ang presyo niyan. Pero may isang kondisyon, dapat maging steady ang supply. At dapat laging malinis ang pagkakalinis. Dapat maayos din ang paraan ng pagproseso natin. Sa unang batch pwedeng maliit muna ang kitain natin. Pero kailangan nating magtakda ng patakaran muna. Hindi ka na nag-iisa sa trabahong ito. Hindi magtatagal kapag mag-isa ka lang. Sa susunod ang mga huli sa Jinshabay, kukunin ko ayon sa patakaran. At hahatiin din ayon sa patakaran. Kapag dinala sa iyo ibenta mo rin ayon sa patakaran. Para sa batch na ito ng black hairfish bibilhin ko sa presyong pangdaing. Tutuparin ko muna ito sa iyo ngayon. Para magtuloy-tuloy na sa hinaharap. Haizi, hindi na sayang ang pagpunta natin dito. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Iniwan ng matandang pagong sa Hilagang Bayan. Ang bagay na ito, hindi ko pa ito nakikita kailanman. Pero narinig ko na sa mga matatanda noon. May mga bagay sa dagat na hindi basta-bastang pwedeng ibenta. At hindi rin basta-bastang kinakain. Kung ganoon anong gagawin natin? May kilala akong matandang herbolaryo. Marami na siyang nakitang kakaibang bagay. Kung talagang gusto mong malaman, mamayang gabi sasamahan kita para tanungin siya. Sige, pag-usapan muna natin ang kargamento. Mamayang gabi na natin pag-usapan ang tungkol sa prutas. Haizi, itong mga black sea bream. Kung kaya talaga natin gawin ito ng tuloy-tuloy. 3 araw, may 100,000 na tayong aasahan. Hindi porket may aasahan ay sigurado na. Mas lalo nating kailangang maging mahinahon sa mga ganitong oras. Nakita ko ng malinaw, nakita ko na talaga. Kulay asul-abo na may mga guhit. Mukha lang siyang ordinaryong prutas. Noong nakita iyon ni Liu Guoliang, biglang nagbago ang mukha niya. Mukhang nagiging interesante yan. Ang batang si Chen Hai bukod sa mga isda, mukhang may iba pa siyang tinatagong bagay. Chen Hai, nakipag-ayos na ako ng pagkikita sa matandang herbalist. Dalhin mo ang bagay na yan. Sumama ka sa akin. May iba na namang nagkaka-interes sa prutas na ito. Huwag nating galawin ang mga isda mamayang gabi. Tutukan natin ang prutas na iyon. Ang bagay na nakapagpabago sa mukha ni Liu Guoliang. Siguradong mas mahalaga pa iyon kaysa sa mga isda. Haizi, bakit parang nararamdaman kong may sumusunod sa atin sa likod? Hindi lang kutob yan, may sumusunod talaga. Ang habol ba nila ay ang mga isda? Mukhang hindi. Ito ang binabantayan nila ngayon. Daki ang mamaya pagdating sa kanto. Huwag kang sumunod ng masyadong malapit. Kapag may lumapit, protektahan mo muna si Boss Liu. Agawin na ba natin ngayon? Huwag kang magmadali, hintayin muna nating pumasok siya sa butika. Kapag nalaman na natin kung magkano ang halaga ng bagay na yon, saka na tayo kumilos, hindi pa huli yan. Sa matandang herbalist pa rin ba ang tuloy natin? O baka mas mabuting bukas ng umaga na lang tayo pumunta? Kapag pinatagal pa natin, mas lalong dumarami ang magbabantay. Alamin muna natin kung ano ba talaga ito mamayang gabi. Saan galing tong bagay na ito? Iniwan ng matandang pawikan sa Maihilaga. Iniwan talaga ng matandang pawikan. Iniligtas ko siya mula sa lambat. Iniluwan niya bago siya umalis. Lolo, pwede po bang kainin ito? Baka naman may lason ito. Hindi naman mukhang lason. Mukha pang ang mahiwagang bagay na galing sa dagat. May halaga ba ito? Ikaw talaga, pera agad ang bukang bibig mo. Nagnenegosyo kasi ako. Kung hindi tungkol sa pera, ano pa ba ang itatanong ko? Hindi pwedeng ibenta ang prutas na ito. Magkakaproblema kayo kapag ibinenta niyo iyan. Ano ba talaga ang gamit niyan?
Noong bata pa ako, narinig kong sinabi ng mga matatanda sa may tabing dagat. Mahaba ang buhay ng mga pawikan. Marami silang nakain na pambihirang bagay sa kailaliman ng dagat. Ang bagay na iniwan niya, maaaring makapagbigay ng lakas, o baka makapagpahaba pa ng buhay. Pero kung paano talaga iyan gagamitin, hindi ko kayang masiguro. Masyado namang mahirap paniwalaan ang pampahaba ng buhay. Kaya na ang bahalang magtimbang kung paniniwalaan nyo o hindi. Basta isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Ang bagay na nakuha mo dahil sa pagliligtas ng buhay, mas mabuting huwag mong ipagpalit sa pera. Naintindihan ko po. Hi. Hi Z. Sabi ng matanda kanina, hindi raw iyan pwedeng ibenta. Kaya ano nang gagawin natin? Kakainin mo ba talaga iyan? Huwag muna tayong magmadali dahil may mga ide-deliver pa tayong paninda bukas. Hindi natin pwedeng basta-basta subukan ito ngayon. Chen Hai, ilabas mo ang bagay na iyan. Hindi para sa iyo ang prutas na iyan. Talagang nang aagaw pa kayo ah. Hindi kami nang aagaw. Inilalayo ka lang namin sa gulo. Ialis mo na muna rito si Boss Liu. Hindi ako aalis, protektahan mo siya. Ang prutas lang ang testigo. Huwag kang makipagpatayan sa kanila rito. Magnanakaw kayo sa mismong tapat ng tindahan ko. Akala nyo ba walang nagbabantay sa bayan na ito? Nasa kamay ni Zhao Daqiang ang prutas. Harangin nyo siya. Inutusan ko na ang bata ko na tawagin ang mga nagpapatrolya sa kalye. Sino man ang mga has na makipag-away sa tapat ng pinto ko, ay huwag nang umasang makakaalis ng walang galos sa kalyeng ito. Ang bagay na iyan ay dinala rito ni Chen Hai para tingnan ko. Kung aagawin niyo yan ngayon, hindi rin naman bulag si Liu Ji. Alis na tayo. Hindi pa nga natin kinakain ang prutas na ito. Naging sanhi na agad ito ng napakaraming gulo. Hindi ang prutas ang nagdala ng gulo, kundi ang kasakiman ng tao. Huwag kayong dumaan sa malaking daan mamayang gabi. Itabi niyo ng maayos ang gamit, at huwag niyo na basta-basta ilalabas uli. Ginoo, sabi niyo kanina ang prutas na ito ay maaaring makapagpanumbalik ng lakas, o maaari ding magdugtong ng buhay. May paraan ba para subukan ito? Pwede mong subukang maghiwa ng kaunti at ibabad sa tubig, para makita muna kung kakayanin ba ng katawan mo. Pero pinapayuhan kita, huwag kang basta kumain yan para lang kumita ng pera. Hindi ko ito gagawin para lang sa pera. Hi Z, gusto mo ba itong gamitin para magpagaling ng sugat mo? Kailangan nating maghatid ng mga kargamento pagkatapos ng 3 araw. Tiyak na hindi mananahimik si Chen Mankang. At sa lagay ng binti ko ngayon, kung magkaproblema man habang nasa dagat, baka mapahamak ko pa kayong lahat. Kung mapahamak ka talaga kapag kinain mo yan, masisira lang ang deal ko. Prangka ka talagang magsalita, Boss Liu. Sa negosyo ang pinakamahirap ay kapag may nawalang tao. Pwede namang kitain ang pera unti-unti, pero kapag nawala ang tao ay wala na ang lahat. Isang lagok lang. Pag sumama ang pakiramdam mo, huminto ka agad. Kamusta pakiramdam? Mainit. Mainit, saang banda mainit? Mula sa tiyan kumakalat papunta sa mga kamay at paa. Parang lumalakas at sumisiksik sa mismong mga buto ko. Tama na. Huwag ka nang uminom ngayong gabi. Iyang binti mo kahapon lang sumasakit pa at ika-ika ka pa. Bakit parang maayos na ngayon? Mabisa nga yung prutas. Pero hindi pwedeng gamitin ng basta-basta. Hindi natin pwedeng iasa dyan ang ikabubuhay natin sa hinaharap. Tatandaan ko iyang sinabi mo. Kapag nagpadalos-dalos ka, ako ang unang hahadlang sa iyo. Medyo lumakas nga ang katawan mo. Pero huwag mong isiping gawa ka sa bakal. Walang sinasanto ang dagat. Si Daqiang ang bahala sa mga tao. Si Tiokin ang namamahala sa bangka. Inspeksyonin nating muli bago sumakay ng bangka. Huwag nating hahayaang may maihalong sirang kargamento. Ang bilis namang gumaling ng binti mo. May kakaiba talaga sa prutas na iyon. Bakit nandito sila, Haizi? Chen Hai, Tiokin, may sumira sa bangka kagabi. Sino ang may gawa niyan? Gusto ba nila tayong patayin sa ginawa nilang yan? Sinasadya ang pagkasirang ito. Ang mismong waterline ang sinira nila. Sa sandaling ilagay sa tubig ang bangka, papasok agad ang tubig sa loob. Alam nila na maghahatid tayo ng karga ngayon. Hindi nila sinira ang bangka para lang masira ito, kundi para maantala ang oras ng paghahatid natin. Ano nang gagawin natin, Liu? Naghihintay pa naman ng kargamento si boss. Huwag muna kayong magpanik, hindi naman ganoon kalaki ang butas. Kayang tapalan, kayang-kaya naman.
Pero kung normal na pagtapal, aabutin iyan ng hindi bababa sa kalahating araw. Hintayin muna nating mailunsad ang bangka. Kanina pa lumipas ang tanghali. Paano naman yung kargamento? Hindi na sariwa ang mga isda kapag hinayaang nakatambak ng matagal. Hindi na kailangang ayusin ng normal. Lagyan muna natin ng pansamantalang selyo para hindi pasukin ng tubig. Bastang umabot lang tayo sa pantalan ng bayan, ayos na. Gusto mo bang takpan mula sa labas? Diinan ang labas ng kahoy na tabla. Isaksak ang telang sako sa mga siwang. Tapos higpitan ang lubid mula sa ilalim ng bangka. Isang biyahe lang naman ang kailangan natin ngayon. Bata ka, mukhang sanay ka nga sa pamamangka. Unahin muna nating maihatid ang mga kargamento. Saka na natin isipin ang iba pang bagay. Huwag masyadong patung-patungin ang mga isda. Sa pina ng basang damo sa ilalim. Sino ang may putik sa kamay? Huwag ninyong hahawakan ang tiyan ng isda. Maliwanag, kapag may nasirang isa, bawas agad sakitan natin yan. May sugat pa ang binti mo. Ako na ang bababa. Bantayan mo na lang ang lubid mula sa itaas. Kapag sumablay ng kahit 1 pulgada lang dito, tatagas ka agad ang bangka kahit nasa kalahati pa lang ng biyahe. Wasak na nga ang bangka pero nagawa mo pa rin kumpunihin. Hindi ba tauhan iyon ni Chen Mankang? Huwag mo na siyang habulin, sinasadya lang niyang magpatagal ng oras. Ang sarap talaga niyang bugbugin. Mas may pakinabang kung maihatid natin ang mga paninda kaysa bugbugin siya. Kakayanin kaya nito kahit isang biyahe lang para sa kargamento. Haizi, paano kung biglang tumagas ang bangka? Bantayan mo ang guhit ng tubig kada 15 minuto. Kung talagang tumagas, unahin mong iligtas ang sarili mo. Saka mo na isipin ang mga paninda. Sa wakas, natutunan mo ring unahin ang kaligtasan ng tao. May kaunting tagas pero hindi naman ganoon kalaki. Malapit na tayo sa bayan, tiyak na kakayanin pa ito. Kahit nawasak ang bangka mo, nagawa mo pa ring ihatid ang mga ito sa tamang oras. Chen Hai, bilib na talaga ako sa kakayahan mo. Kung ganoon, dapat mo nang bayaran ang kulang para sa araw na ito. Haha, sige, babayaran ko. At hindi lang iyan ang ibabayad ko sa iyo. Sa mga susunod na kargamento mula sa loob ng Jinsha, ikaw ang palagi kong unahin. Magsusumbong na naman siya. Hayaan mo siya. Tayo ang panalo ngayon. Boss, may problema. Ang mamimili ng restaurant galing sa lungsod ay dumating ng mas maaga. Sabi niya, gusto niyang personal na makita ang mga isdang himaw. Kung hindi maging maayos ang supply natin, mapuputol na ang koneksyon natin sa kanila. Iba ang mamimiling ito na si Chen Hai. Kapag pumayag siya, magiging tuloy-tuloy na ang negosyo natin sa isdang himaw. Pero kapag hindi siya sumang-ayon, mahihirapan na tayo pagkatapos nito. Hindi ba na-i-deliver na natin ang lahat ng paninda natin? Hindi lang isang basket ng paninda ang tinitingnan niya, kundi kung maaasahan ka ba niya sa mga susunod na panahon. Ito ba ang sinasabi mong isdang himao mula sa Jinshawan? Pwede na ang laki nito, pero gusto kong tingnan ang nasa pinakailalim. Pati ba naman ang nasa ilalim titingnan mo pa? Kung maganda naman ang kalidad, hindi dapat matakot na suriin ito. Sandali. Napadaan lang ako, walang kinalaman sa akin yan. Sira na ang isdang ito. Inihalo ito para lang sirain ang reputasyon natin. Kapag umalis ka ngayon, ibig sabihin lang yan ay may alam ka. Manager Feng, ako na mismo ang pipili at magtatanggal ng mga sirang paninda. Hindi ko hahayaang maisama yan sa mga kukunin mo. Gusto kong magnegosyo ng pangmatagalan. Hindi pwedeng mandaya sa unang order para lang kumita. Mas may halaga ang sinabi mong yan kaysa sa pagmamalaki na maganda ang paninda mo. Kukunin ko ang kalahati ng batch na ito. Ang natitira naman ay ihanda nyo muna bilang sample ng tuyong isda. Gusto kong makita ang tapos na produkto pagkalipas ng 3 araw. Kalahati lang. Sige, kapag handa na ang mga sample, pwede mo nang itakda ang pangmatagalang presyo. Hindi ka naman palagahaman. Madaling kumita ng mabilisang pera. Pero mahirap panatilihin ang pangmatagalang negosyo. Ang gusto ko ay magpatuloy ang bentahan natin. Mabuti. Kung ganoon, bibigyan ko kayo ng 3 araw. Muntik na niyang sirain ang reputasyon natin. Walang saysay na habulin pa siya ngayon. Bumalik kayo at bantayan ang mga basket. Bantayan ang mga tao at ang kargamento. Simula ngayon, lahat ng kargamento mula sa Jinshawan kailangang ilista pagkaahon pa lang sa pampang. Kung sino humawak kailangang pumirma. Huwag na natin siyang hayaang makatayo. Ngayong gabi sunugin muna natin ang mga patuyuan niya ng palos. Haizi, lagpas hating gabi na. Kailangan pa ba nating magbantay? Titingnan ni Manager Feng ang mga sample pagkatapos ng 3 araw. Kapag nasira ang unang batch ng daing, mapuputol ang linya natin sa kabisera. Kaninang umaga lang napag-usapang maglatag ng bagong patakaran sa ledger. Ngayong gabi siguradong susubukan nila tayo. Maglatag ng mga patakaran. Ako muna ang gigiba sa mga patakaran mo. Kalahating gabi na kitang hinihintay. Balak mo pang tumakas ah. Nagpapalit ng isda kapag umaga.
Sa gabi naman nanununog. Talagang gusto ninyong sirain ang kabuhayan ng lahat. Dumadaan lang ako, may hawak lang akong pusporo. Ano naman ngayon? Dumadaan lang pero may dala pang ganyan. Walang silbi, kahit panununog lang nahuli ka pa. Kuya Kang, parang alam na agad ni Chen Hai. Nakaabang na siya doon para sa akin. Simula ngayon, isa sa publiko na ang listahan ng mga kargamento sa Jinshawan. Kung kanino galing ang mga kalakal, kung sinong nagbuhat at kung sinong nagbantay. Dapat nakasulat ng malinaw ang lahat. Hahatiin agad ang pera sa araw na makuha ito. Ako ang magtatala. Ako ang titingin sa timbangan kapag may nangdaya sa timbang. Ako ang unang-unang hindi papayad. Ang bilis mong kumilos ah. Kahapon lang napag-usapang maglatag ng patakaran. Ngayon nakalatag na agad ang ledger. May nagtulak lang sa akin na gawin ito. Kapag walang patakaran, hindi magtatagal ang negosyo. Kapag nagtagumpay ang sample ng daing, mabubuksan natin ang ruta papuntang kabisera. Pero kailangang pare-pareho ang lasa ng mga sample. Pantayin ang pagkakatuyo. Hindi pwedeng iba-iba ang presyo sa bawat benta. Kuya Hai, may masamang balita. May gulo na naman doon sa Hilagang Reef. Nanghuhuli ng mga isdang girela sina Pharaon Wu. Pinasabog nila kaya nagalit ng husto ang matandang pawikan. Talagang ayaw na nilang bigyan ng kabuhayan ang Jin Shabay. Nababaliw na sina Zhang Hu. Pati ba naman mga kuweba sa reef pinasabog para lang sa ilang isda. Kapag pinasabog ang Hilagang Reef, lalayo ang mga isdang girela. Hindi na rin babalik ang matandang pawikan. Kasi simula pa lang magka-interes ng mga tagalungsod sa isdang girela. Tapos nagka-problema pa agad ang supply nyo rito. Chen Hai, hindi ito nagkataon lang. Alam kong hindi isda ang habol nila. Kundi ang kabuhayan ng Jin Shabay. Haizi, paano na ang mga sample ng isda? Mag-iwan ka ng 2 tao para magbantay sa bilaran ng isda. Sumunod sa akin ang iba. Sa Hilagang Reef, nagsulputan ang mga isda dahil sa pagsabog. Kung sinong makakuha, sa kanya na. Wala ba kayong mga hiya? Sira na ang mga kuweba sa reef dahil sa pinasabog nyo. Sino pa ang makakahuli ng isda rito sa susunod? Huwag mo kaming takutin. Napakalawak ng dagat. Ano naman ang masama sa isang pagsabog? Maibebenta naman ng mahal ang mga isda. Yung mga namatay sa pagsabog, ibebenta na lang ng mura. Panandali ang pera lang ang kinukuha nyo ngayon. Sinasira nyo naman ang kabuhayan ng lahat sa hinaharap. Huwag kang magsalita ng ganyan kalaki. Natatakot ka lang na maunahan ka namin sa mga isda. Ang kuwebang ito sa Hilagang Reef. Ilang dekada nang hindi pinapakialaman ng mga nakatatanda. Dahil sa pagsabog nyo ngayon, nagbago na pati ang daloy ng tubig. Zhang Hu, sobra na ang ginawa mo ngayon. Manahimik kayong lahat. May isda na nga, ayaw nyo pang huliin. Makinig pa kayo sa mga sermon ni Chen Hai. Makakain nyo ba yan? Makakain nga ba yan? 3 araw lang malalaman na natin ang resulta ng order sa probinsya. Sino man ang nakikisabay sa panggugulo at nangunguha ng patay na isda ngayon. Huwag na niyang asahang makakabahagi pa siya sa linya ng blackfish sa hinaharap. Yung mga may kaunting pag-asa pang maisalba. Ihiwalay ang mga patay na isda sa mga buhay. Ilagay sa timba ang mga buhay na isda na pwede pang maisalba. Hindi pwedeng dalhin ang mga patay na isda sa lungsod ng probinsya. Makakapili pa tayo ng ilang buhay na isda para maging sample. Pero kakaunti na lang ang bilang. Kasya ba ito para maging sample? Sakto lang siguro. Pero ang susunod na supply ay nakadepende kung makaka-recover pa ang Bijiao. Kailangang isara muna ng ilang araw. Para kumalma muli ang agos ng tubig. Hindi na pwedeng pakialaman ng kahit sino. Paano naman si Zhang Hu at ang mga tauhan niya? Palalampasin na lang ba natin ito ng ganoon? Sinong nakakita na ako ang nagpasabog? Nakita kong may mga pampasabog sa bangka mo. Nasa Bijiao lahat ang agos, mga durog na bato at mga patay na isda. Hindi mo yan maitatanggi. Simula sa araw na ito, isasara ang Bijiao ng 3 araw. Sino mang maglatag muli ng lambat, magpasabog at manggulo sa tubig. Hindi tatanggapin ng grupo ng Jinshawan ang mga huli niya. At hindi siya bibigyan ng parte sa kita. Hindi ko pag-aari ang Jinshawan. At lalong hindi mo ito pag-aari para basta-basta na lang pasabugin. Kung gusto mong kumuha ng mga patay na isda, walang pipigil sa iyo. Pero sa susunod, hindi na tatanggapin ng grupo ng Jinshawan ang mga huli mo. Hindi rin tatanggap niyan si Boss Liu. Ayoko ng mga patay na isda dahil sa pasabog. Mula ngayon, kung sino man ang magpasabog at manggulo, hindi rin tatanggapin ng Liu Ji. Sinabi na yan mismo ni Boss Liu. Saan na ibebenta ni Zhang Hu ang mga huli niya sa susunod? Ang mga patakaran sa dagat. Hindi ito pinagpapasiyahan ng kung sino ang may pinakamalakas na boses. Kung sino man ang sumira sa kabuhayan ng lahat, siya ang mapapaalis. Chen Hai, huwag kang masyadong mayabang. Kapag hindi ka nakapagbigay ng sample pagkalipas ng 3 araw, tingnan natin kung paano ka lulusot dyan. Hindi ka lang basta nagnenegosyo rito para malaman ang mga pamantayan. Pinamamahalaan mo ang buong karagatan. Kung hindi ito aalagaan, masisira lang nila ito ng tuluyan balang araw. Haizi, hindi na ba talaga babalik si matandang pagong? Babalik kaya siya? Depende kung mababantayan pa natin ang Hilagang Distrito. Kailangang malinis ng maayos ang tiyan ng isda. Huwag mong raramihan ang asin. Kapag natuyo na ng ganito ay kunin mo na. Mapili ang mga tao sa syudad, ibabalik nila kapag may kaunting lansa. Mas mahirap pa ito kaysa sa manghuli ng isda. Ang paghuli ng isda ay unang hakbang pa lang. Para makausad ng malayo at matatag. Nakasalalay iyan sa mga susunod na patakaran. Haizi, kailangan ding isulat sa listahang ito kung sino ang naghugas at nagpatuyo. Isulat mo para kung magkaproblema man ay madali nating matunton. Kapag maayos ang pagkakagawa sa bawat bahagi,
Mas malaki rin ang makukuha nating hati. Ako na ang magbabantay ngayong gabi. Hindi ako marunong magbasa, pero hindi naman bulag ang mga mata ko. Huwag ka lang sanang pumunta ulit sa sapa para subukan ang agos. Haha, hindi muna natin kailangan ng marami sa unang batch. Kailangan natin ng kasiguruhan dahil sample lang ang hinihingi ni Manager Feng. Ipakikita natin sa kanya ang mga patakaran ng Jinshawan. Chen Hai, kung magtatagumpay talaga ang linyang ito. Sa susunod hindi lang isda ang ibebenta sa Jinshawan, kundi ang pangalan na mismo. Simulan natin sa ilang tuyong isda na ito. Haizi, mukhang naiintindihan ko na ngayon. Ang pagkita ng pera ay hindi lang basta makahuli ng isang timba ng paninda. Puno ng patibong ang susunod na hakbang. Kapag maraming harang, ibig sabihin may natatakot na magtagumpay ka sa daang ito. Darating pa ba sila ngayong gabi? Dumating man sila o hindi kailangang sundin ang patakaran. Ang unang gabi ang pinakamahalaga sa lahat. Kuya, kang hinarangan ni Chen Hai ang hilagang distrito. Sinabihan pa niya si Liu Goliang na huwag tanggapin ang mga paninda ni Zhang Hu. May mga tao na talaga sa nayon na nakikinig sa kanya. Gusto niyang maging tagapagtanggol ng Jinshawan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ba gusto niyang gumawa ng sample? Huwag mong sunugin dahil kapag nasunog na iyan minsan ay magbabantay na sila. Humanap tayo ng ibang paraan. Hayaan nating masira ng kusa ang sample. Paano naman iyon masisira? Ano ba ang pinakaayaw kapag nagpapatuyo ng isda? Sandali lang, parang masyadong maaga ang hamog ngayong gabi. Itabi na ang mga isda, kabibe at alimango. Haizi, bakit ang bilis namang kumalat ng hamog na ito? Ayos pa naman kanina lang. Nagbago ang ihip ng hanging dagat kaya nagkahamog. May kasamang halumigmig ito. Kapag ibinilad pa natin yan ng kaunti, masasira lang ang lahat ng sample. Kung itatabi natin ngayon, may bibilad pa ba natin ulit bukas? Pwede naman, pero hindi pwedeng basta na lang ipagpatong-patong. Kapag pinagsama-sama natin yan, madaling mangangamoy. Kapag naamoy iyan ng mga buyer mula sa syudad, ayaw na nila niyan. Lagyan ng tuyong damo ang ilalim ng mga basket na kawayan. Lagyan ng pagitan ang bawat patong ng isda. Magparikit ng maliit na apoy sa loob ng bahay. Huwag ihawin ang isda, painitin lang ang loob ng bahay. Hindi dapat masyadong mainit. Kapag masyadong mainit, titigas ang karne ng isda. Pati ba naman iyan alam mo? Ang galing ng paraan mo ng pagpapatuyo, Haizi. Masyado yatang mahina ang apoy. Gusto lang nating alisin ang halumigmig. Hindi para lutuin ang isda. Kapag malakas ang apoy, matutuyo nga ang labas. Pero makukulog naman ang loob. Mas lalong papangit ang lasa at amoy nito. Lalong kumakapal ang hamog sa labas. Hindi na rin natin makita ang gawin ng biyaw. Isara mo ang pinto para hindi pumasok ang halumigmig. Ang kilos mo parang sanay sa malalaking negosyo. Ang mga karaniwang mangingisda alam lang magbilad. Hindi sila ganito mag-alaga ng mga sample. Ang mga taong nadala na, doon mo lang maiisip na may halaga ang kalidad. Kailan ka pa nakaranas ng ganyang kabiguan? Saka na natin pag-usapan iyan. Tingnan muna natin ang mga isda. Haizi. Nailista ko na ang mga magbabantay ngayong gabi. Kung sino ang magbubuhat ng basket at mag-aayos ng isda. Naisulat ko na rin. Kapag naghati-hati na ng kita bukas, kasama lahat iyan sa bilang ng araw ng trabaho. Kasama rin doon ang pagbabantay. Basta nagtrabaho para sa mga produkto natin. Nagawa natin, hindi nasira. Hindi na sayang ang pagbabantay natin magdamag. CJ, naisalba mo ito gamit ang galing mo. Hindi na makakahanap ng reklamo si Manager Feng kapag nakita niya ito ngayon. Makakalusot ang sample. Unang hakbang pa lang iyan. Kung gusto nating palakihin ang bilaran ng isda sa hinaharap, kailangan natin ng bubong at tamang daanan ng hangin. Pati na rin paraan para maalis ang halumigmig. Ang layo na agad ng iniisip mo. Isang beses lang silang magpabuga ng hamog. Hindi naman natin pwedeng daanin palagi sa pagpupuyat para harangan iyon. Kayo na naman ba? Kayo ba ang may gawa ng hamog kagabi? Pati ba naman ang hamog sa dagat, isisisi niyo sa akin? Bumalik na si Kuya Hai, ang matandang pagong. May kasama pang malaking anino sa ilalim. Puno ng isda ang ilalim ng tubig. Bumalik na ang mga isdang himao. Bumalik ka at sabihin mo kay Chen Mankang. Hindi niya basta-basta mapipigilan ang Jinsha Bai kung kailan niya gusto. Chen Hai, si Manager Feng. Gustong makita ang sample ngayon. Baka mahuli ka kung pupunta ka sa hilagang bahagi ngayon. Dakiang, dalhin mo muna ang sample sa tindahan ni Liu. Sumama ka kay Boss Liu. Bantayan mo ng maigi ang sample. Paano naman ang hilagang bahagi? Titingnan namin ni Tito Kin ang mga isda. Dadaan sa hilagang bahagi ang daan papuntang kabisera. Dapat maging maayos din ang pagkukunan natin ng supply. Hindi natin pwedeng pabayaan ang kahit alin sa dalawa. Huwag kang mag-alala sa pagsusuri ng mga produkto. Kapag nandoon ka, walang sinumang makakapagpuslit ng sirang produkto. CJ, ako na ang magbabantay sa sample. Bumalik nga talaga sila. Mas marami pa kaysa noong nakaraan. Buhay pa ang Bijiao. Huwag muna kayong magmadaling magbaba ng lambat. Kakabalik lang ng mga isda. Takot pa sila at hindi pa kumakalma. Hindi tayo manghuli ng marami ngayon.
Kukuha lang tayo ng sample para hindi mabulabog ang tubig. Ang daming isda tapos hindi natin hulihin. Paano kung biglang makawala ang mga yan? Bumalik sila ngayon dahil sumusunod sila sa matandang pawikan para maghanap ng pugad. Kapag nanggulo ka at nanghuli ngayon, bukas wala na silang matitira. Hayaan muna nating kumalma ang Bijiao. Ang ganda ng salita mo pero gusto mo lang namang suluhin yan sa susunod. Hindi pa nga bayad ang dinaya mong kwenta. Tigilan mo nga ang kalokohan mo dyan. Sa labas lang tayo maglalatag ng maliit na lambat ngayon. Kumuha ng isang kaing ng buhay na isda para ipakita kay Manager Feng. Huwag nang galawin ang mga natitira. Sige, ikaw ang masusunod. Pwede na ang tuyo ng sample. Walang kulob na amoy. Naabutan ba kayo ng makapal na fog kagabi? Paano mo nalaman? May kaunting bakas ng pamamasa sa balat ng isda. Pero naagapan nyo naman kaagad. Sinong nag-asikaso niyan? Si Chen Hai ang nag-ayos niyan. Magdamag kaming nagbantay. Tingnan natin ngayon, nakakuha pa rin kayo ng buhay na isda pagkatapos pasabugin ang mga bahura. Isinarado ang Bijiao ng 3 araw. Bumalik na ang mga isda sa pugad nila. Isang kaing lang ang kinuha namin ngayon. Hindi na ginalaw ang mga natitira. Ang gusto ko ay pangmatagalang supply. CJ, para sa ruta sa lungsod ibibigay ko sa inyo ang unang batch ng tuyong isda para masubukan. Gusto ko ang mga produkto pagkatapos ng 3 araw. Haizi, ayos na. Dahil ayos na lalo pa tayong dapat mag-ingat. Simula ngayon, binabantayan din ng iba ang mga produkto mula sa Jinshawan. Hindi lang tayo ang nakatingin, pati ang iba nakabantay din. Ang mga nagbantay kagabi, ang mga nagbuhat ng kargamento, ang mga naghugas ng isda, lahat sila nakalista sa listahan. Ngayong araw, hahatiin natin ang unang batch ng pera base sa formula. Pati ba ang naghugas ng isda makakakuha ng pera? Basta tumulong sa kargamentong ito, kasama sila. Paano naman yung kalahating oras ko sa pagbabantay kagabi? Nakasulat dito. Mas takot ka pa sa kahit sino na magkamali sa kwenta. Ha ha ha. Dati, kung magkano ang sabihin ng bumibili at nagbebenta, yun na yun. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang kwentahin ng ganito. Mula ngayon, kung saan manggagaling ang pera sa Jinshawan. At kung paano ito hahatiin, lahat ay malinaw na ilalatag sa lamesa. Kung sino man ang gustong sumama, dapat sumunod sa patakarang ito. Hindi lang ito basta paghahati ng kita, kundi pinag-iisa mo ang kalooban ng mga tao. Kapag hindi nagkaisa ang mga tao, kahit gaano karaming kargamento, hindi natin ito mapoprotektahan. Haizi, anong nangyari? Walang nangyari, Nay. Dumating na ang unang batch ng pera. Talaga bang kumita tayo sa pagbebenta? Sa loob ng 3 araw, nabayaran mo ang 100,000. Nabayaran na ang unang bahagi. Isulat mo ng malinaw sa kasulatan ng utang. Baka sa susunod sabihin nilang hindi nila natanggap. Mas matino ka nang mag-isip ngayon kumpara dati. Babayaran ko ang lahat ng lumang utang pa isa-isa. Pero kung sino man ang magtangkang man lamang sa gulo, iisa-isahin ko rin silang susuriin. Bakit ka tumatakbo, bumalik ka doon at linawin mo kay Chen Mankang. Nabayaran na ang 100,000. Kuya Mankang, nabayaran ka ba talaga niya ang 100,000? Sabi ng mga tao sa baryo ngayon, kapag sumunod sa kanya, kikita ng pera at makakabayad pa ng utang. Ithi, 100,000 lang naman yan. May utang pa siyang 900,000. Pero kasama niya ngayon si Liu Guoliang. At may koneksyon pa sa kabisera. At may mga itim na isda pa mula sa hilagang labas ng bayan. Kung ganoon, kahit may kargamento siya, siguraduhin hindi niya ito mabebenta. Di ba gusto ninyong umahon sa buhay? Bukas, pumunta kayo sa bayan at magpakalat ng balita. Sabihin ninyo na may problema ang mga isda sa Jinshawan. Sasakit ang tiyan mo kapag kinain mo yan. Hindi naman ito basta-basta paninira. Paalala lang ito basta matakot ang mga bibili. Mabubulok lang sa kamay ni Chen Hai ang mga paninda niya. Hindi basta papayag si Chen Mankang ng ganoon na lang. Alam kong sa susunod, hindi lang ang mga paninda ang pupuntiryahin niya. Ang reputasyon na natin ang sisirain niya. Paano naman niya sisirain ang reputasyon natin? Sasabihin niyang marumi ang mga paninda natin. Sasabihin niyang magkakasakit ang sinumang kumain nito. Sasabihin niyang hindi maaasahan ang Jinshawan. Basta matakot ang mga mamimili. Kahit gaano pa kaganda ang paninda natin, walang mga ngahas na kumuha nito. Ha 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 ha. May lakas pa ba kayong kumuha ng mga paninda galing Jinshawan? Nabalitaan ko na may kumain ng maitim na isda kahapon. At sumakit ang tiyan buong magdamag. Totoo naman talaga iyon. Balita ko nga, kahit ang doktor ay hindi malaman kung ano ang dahilan. Hindi ba sabi sa tindahan ni Liu, maganda naman ang mga paninda sa Jinshawan? Kahapon nga ay nagdala pa sila ng isang kariton ng maitim na isda at dahil kumikita doon ang tindahan ni Liu ay syempre sasabihin nilang maganda ang mga iyon. Pero kapag may nagkasakit talaga dahil dyan, ang kainan ninyo ang magbabayad ng danyos. Wala naman siyang pakialam doon. Zhang Hu, napakarumi naman ang bibig mo. Sino ba ang sumakit ang tiyan? Sabihin mo sa akin ang pangalan at tirahan nila. Narinig ko lang din naman sa iba. Gusto ko lang magmalasakit at paalalahanan ang lahat na mag-ingat. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kung natatakot kayo, mga kasama, huwag muna kayong magmadaling bumili ngayon. Pumunta kayo sa tindahan ni Liu pagkalipas ng 1 oras.
Doon ko susuriin at kakainin ang paninda sa harap ng lahat. Kapag may problema sa paninda, akong si Chen Hai ang magbabayad ng 10 beses. Pero kapag walang problema sa paninda, kailangang humingi ng tawad sa harap ng lahat ang sinumang nagkalat ng chismis. Sino namang may oras para panoorin ka na magpanggap? Marami pa kaming gagawin kaya mauuna na kami. Ayos lang kung wala kang oras. Narinig naman itong mga kasama natin ang mga sinabi mo kanina. Sige, pupunta ako para tingnan. Para malaman kung talaga bang walang problema. Tatanggapin ko pa rin ang mga produkto mula sa Jinshawan ngayon. Seryoso ka bang titikman mo yan sa harap ng lahat? Kapag nagkamali tayo kahit kaunti lang, masisira ang lahat ng magandang reputasyon na pinaghirapan natin. Katotohanan at hindi chismis ang magpapatunay para sa akin. Mas matindi ang masamang reputasyon kaysa sa bulok na produkto. Gusto kong makita kung paano niya lulutasin ang sitwasyong ito. Sa buhay na isda, tingnan kong malinaw ang mata at hindi malabo. Tingnan kong mapula ang hasang at hindi nangingitim. Tingnan kong matigas ang tiyan at hindi namamaga. Pwedeng lumapit ang kahit sino ngayon para suriin ang mga panindang ito. Walang maasim na amoy o amoy kulob. Maganda rin ang kulay ng karne. Pagkalipas ng 1 oras, nakatayo pa rin ako rito. Kung may mangyari man sa akin, huwag kayong bibili ng kahit anong produkto mula sa Jinshawan. Pero kung wala namang mangyari sa akin, dapat magpaliwanag din ang nagpakalat ng balita kanina. Mukhang wala nga talagang nangyari. Bigyan mo ako ng 20 kilo ng pinatuyong isdang himao. Sandali, wag muna kayong umalis. Di ba may nagsabi kanina na may sumakit ang tiyan sa pagkain nito? Nasaan na siya? Sabi ko nga, narinig ko lang din naman sa iba. Hindi ko naman nakita mismo ng sarili kong mga mata. Kanino mo narinig? Sabihin mo para magkaharap-harap tayo. Hindi tatanggap ang Liu Ji ng paninda mula sa mga nagpapakalat ng chismis. Mula ngayon, hindi ko natatanggapin kailanman ang mga paninda ni Zhang Hu at Zhang Bao. Hindi na rin tatanggap ang restaurant namin. Malay natin kung sa susunod ay sa amin naman niya iba to. Ang putik. Kuya, sabihin na kaya natin ang totoo. Si Chen Mankang naman talaga ang nag-utos sa atin na ipakalat ito. Sabi niya basta sirain lang natin ang reputasyon ni Chen Hai. Bibigyan niya tayo ng 500 yuan. Tumahimik ka nga. Narinig ninyong lahat yan. Hindi ako natatakot na suriin ninyo ang aking mga produkto pero hindi ko rin papayagan ang kahit na sino na magbato ng putik sa pangalan ng Jinshawan. Mula ngayon, laging bukas ang Jinshawan para sa inyong pagsusuri anumang oras. Kuya Mankang, ano nang gagawin natin ngayon? Hindi na nga sila naglalakas loob na kumuha ng paninda ng pamilya Zhang sa bayan. Halos maiyak na si Zhang Hu. Kung ganoon, maghanap tayo ng ibang paraan. Ipaalam natin sa mga pinagkakautangan. Nagbayad na si Chen Hai ng 100,000 at tiyak na may pera pa siya sa mga susunod na araw. Chen Hai, wag mo akong sisihin kung mawalan ako ng konsiderasyon. May nagsabing marami ka raw hawak na pera ngayon. Gusto ko nang singilin ng maaga ang natitirang 900,000. Hindi ba napagkasunduan nating dahan-dahang babayaran to? Noong nakaraang araw lang ay nagbayad ako ng 100,000. Bakit niyo ba ako kinukulit at pinupuntahan uli dito sa bahay? 1,000,000 ang nakasulat sa resibo ng utang. Hindi 100,000 lang. Kung nakabayad ka ng 100,000, ibig sabihin ay may paraan ka para kumita ng malaking pera. Malaki na ang kakayahan ni Haizi ngayon. May mga mamimili siya sa bayan at maging sa lungsod. Ang 900,000 ay napakadali na lang sa kanya. Kailangang bayaran ang utang pero dapat may patakaran din tayo. Ang usapan noong una ay magbabayad muna sa loob ng 3 araw. Nagbayad na ako ng 100,000. Ngayon naman ay niningil ka na agad ng 900,000 ng maaga. Anong karapatan mo? Dahil nakasulat yan sa kasunduan at hindi mo maitatanggi ang katotohanan. Iba ang nakatakdang oras ng pagbabayad. Kanino ba talaga hiniram ang pera na iyan? Magkano ang interes sa bawat utang at paano ito kinalkula? Ipaliwanag mo ng malinaw sa harap ng lahat. Takot siyang ipakita ang mga detalye. Mukhang may kahina-hinala nga sa utang na ito. Ngayong araw ay hindi ako makikipag-away at hindi rin ako magtatago. Kung gusto nang nagpapautang na maningil ng maaga, gusto ko munang makita ang detalyadong listahan. Kung sino man ang hindi makapagpaliwanag ng maayos, siya ang nagbabalak naman namantala para makahingi ng mas malaking halaga. Noong nangungutang ka noon, bakit hindi ka nagtatanong ng ganitong mga detalye? Ngayong nagbabayad ka na ay napakarami mo ng reklamo at dinadahilan. Kung naging tanga ako noon, hindi ibig sabihin na magpapakabobo pa rin ako ngayon. Tama nga naman, dapat lang na malinaw ang kwentahan kapag nagbabayad ng utang. Hindi pwedeng kung magkano na lang ang sabihin nyo ay iyon na agad ang ibabayad. Ang totoong naniningil ay hindi dapat matakot sa kwentahan. Ang mga natatakot lang sa kwentahan ang may tinatagong kalokohan. Narito ang listahan ng interes. Pero kung hindi mo malilinaw ang kwenta ngayon, huwag mo akong sisihin. Nasingilin ka ng 900,000 piso base sa resibo. Ang 50,000 ito ay hindi utang. Inabono ko iyan noong kumuha ng paninda ang tatay mo. Utang din ba ang turing doon? Itinuring mong utang ang bayad sa paninda. Kanino mo natutunan iyan? Bakit ka tumatakbo? May kinalaman ka rin sa kwentahang ito. Magulo nga talaga ang kwentang ito. Pinaghalo ang bayad sa paninda at ang utang. Hindi pwedeng singilin agad ng 900,000. Totoo naman ang kasulatan ng utang. Pirma iyan ng tatay niya. Ang nakasulat sa papel ang nangunguna. Ang utang ay hindi dapat tinatakbuhan. Pero hindi rin pwedeng maningil basta-basta kung magulo ang kwenta.
Kung pera ang gusto mo, babayaran kita. Pero kung may gagamit ng peking kwenta para saktan ako, kakalagkarin ko rin siya palabas. Kuya Mankang, may problema, ipinasara ni Chen Hai sa pangkat ang mga libro ng kwenta. Napansin niyang isinama sa utang ang 50,000 bayad sa paninda. Kuya Mankang, magsalita ka naman. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi pwedeng iwanan ang mga lumang resibong iyon. Pero nakaselyo ang mga iyon sa tanggapan ng pangkat. Nakakandado sa loob ng kahoy na aparador. Kung hindi natin mababawi ngayong gabi, sunugin na lang natin. Haizi, nahulaan mo nga talagang pupunta siya rito. Ang pinakakinatatakutan ni Chen Mankang ay ang malinawan at masilyuhan ang kwenta. Tiyak na gagawa siya ng paraan. Tatakbo ka pa ba? Hindi ka na lang dumaraan ngayon, di ba? Naparito ka ba para kunin ang kwenta o para sunugin ito? Bantayan mong mabuti ang tao at ang kandado. Bukas ng umaga ay bubuksan natin ang aparador sa harap ng buong nayon. May sumubok sumira sa kandado ng aparador kagabi. Kailangang malinawan ang bagay na ito. Chen Hai, hindi ba gusto mong suriin ang kwenta? Suriin natin yan ngayon sa harap ng lahat. Ang 50,000 ito ay bayad sa mga pagkaing dagat noon. Sa tama ay dapat pumasok ito sa kwenta ko. Pero naitala ito bilang utang. Noong oras na iyon ay sumunod lang din ako sa talaan ng timbang na ibinigay ng iba. Sino ang nagbigay sa iyo ng listahan ng utang? Bakit mo siya tinitingnan? Si Chen Mankang ang nagbigay sa iyo ng listahang iyan. Huwag kang basta-basta manuro ng kung sino-sino. Wala akong alam sa listahan na iyan. Kumpirmado na ngayon na hindi bababa sa mahigit 100,000 ang hindi dapat isama sa utang. Ipagpapatuloy ko pa ang pag-imbestiga sa mga natitira. Ang gusto ko ngayon ay hindi ang takbuhan ang utang, kundi ang alisin ang mga peking tala. Ibabawas muna natin ang mga kaduda-dudang utang na ito sa kabuuang utang. At pag-uusapan natin ang mga natitira. Sinasabi ko na nga ba, paano namang aabot sa 1,000,000 ang utang ng ganoon kadali? Kung hindi ito inimbestigahan ni Chen Hai, akalain talaga nating isa siyang bulagsak sa pera. Nagmamadali na si Manager Wang para sa unang batch ng tuyong isda. Maaari nating suriin ang listahan pero hindi pwedeng huminto ang mga paninda. Alam ko na ang lumang utang ay usapin ng nakaraan. At ang mga paninda ang daan natin ngayon. Hindi natin pwedeng pabayaan ang alinman sa dalawa. Ano ang plano natin para sa araw na ito? Hahatiin natin sa 2 grupo, isama mo ang ilan para bantayan ang mga tuyong isda. Pupunta ako sa tindahan ni Liu para maghatid ng mga sample. At si Uncle Kin naman ang magbabantay sa bangka. Sige, ako na ang bahala rito, huwag kang mag-alala. Nabawasan ng mahigit 100,000 ang utang. Pinag-uusapan na ngayon sa buong baryo na may problema nga sa lumang listahan. Kung ganoon, huwag nating hayaang tumutok sila sa listahan. Ituon ang pansin nila sa pera, magpakalat ka ng balita. Na kaya lang nag-imbestiga si Chen Hai ay para takbuhan ang kanyang utang. At kaya lang niya binabahagi ang pera ay para suhulan ang mga taga-baryo. May pera siya sa kanyang mga kamay, pero ayaw niyang magbayad. Ang natitirang utang, binibigay lang ba ni Chen Hai ang bahagi sa mga taong malapit sa kanya? Paano naman tayong mga hindi sumama sa kanya? Hindi na ba natin maibebenta ang mga paninda natin sa hinaharap? Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Lahat ng nagbantay, nagbuhat, at naghugas ng isda kahapon ay nakatala sa listahan. Hindi ka naman tumulong, bakit ka makikibahagi sa pera? Hindi ko naman gustong kumuha ng libre. Natatakot lang ako na sa hinaharap, kayong ilang tao na lang ang magpapasya sa buong Jinshawan. Gumagawa lang ng gulo si Haizi. Gusto niyo man manggulo o hindi, linawin muna natin ang usapan sa simula pa lang. Kahapon sa hatian ng pera, sino ang naghugas ng isda, sino ang nagbuhat ng karga, sino ang nagbantay sa gabi, at sino ang naghatid. Nakasulat ang lahat sa listahan. Hindi dahil malapit ka sa akin ay may parte ka na. At hindi rin dahil malayo ka sa akin ay wala ka nang makukuha. Magtrabaho ka para kumita. Walang mapapala ang mga tamad. Hindi tinatanggap ang sirang produkto. Hindi kikilalanin ang magulong listahan. Kaya mula ngayon, babasahin na sa harap ng lahat tuwing maihatsian ng pera. Iiwan din dito ang listahan. Kahit sino ay pwedeng tumingin kung gusto nila. Kung gusto mong sumama, may trabaho na ngayon. Hatiin sa 2 grupo ang mga bagong dating. Ang isang grupo ang maghugas ng isda. Ang isa naman ang magtitimbang at magpepresyo. Mamuno ka sa isang grupo at ako naman ang gagabay sa iyo. Dahil naglakas loob kang magtanong sa harap ko kanina. Ibig sabihin ay may gusto kang sabihin. Sa susunod, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng tapat at bukas sa lahat. Huwag mong ipagkakalat sa talikuran. Ayusin mo ang paggabay sa kanila. Sige, susubukan ko. Nagawan pa talaga niya ng paraan iyon. Nakikinig ka na naman ba ng patago rito? Bakit, bawal ba dumaan? Ang dami mo namang dinaraanan. Kung saan may usapan, doon ka palaging dumadaan. Hahaha, isulat mo ang lahat ng iyan. Huwag mong kalimutang ilagay na sila ang gumawa ng trabaho ngayong araw. Nagpadala na ng sagot si Manager Feng. Nakapasa na ang mga sample. Simula bukas, formal lang hahatiin sa mga grupo ang mga taga-Jinshawan. Para sa pangunguha sa dagat, pag-aasikaso, pagpapatuyo at paghahatid.
Bawat grupo ay may kanya-kanyang pinuno. Isa sa publiko ang listahan ng kita araw-araw. Hindi lang basta hindi nagulo si Kuya Mankang. Nakuha pa niya ang tiwala ng mga taga-nayon. Ngayon, marami nang gustong magpatala sa baryo. Mas madaling magulo ang mga patakaran kapag dumami ang tao. Mag-ayos ka ng ilang tao na makakahalo sa kanila bukas sa oras ng patalaan. At hayaan silang gumawa ng gulo doon. Hindi para manggulo lang, kundi para hayaang masira ng kusa ang mga patakaran ni Chen Hai. Huwag kang magmadali, isa-isa lang. Sabihin mo ng malinaw ang pangalan mo, kung ilan kayo sa pamilya, at kung ano ang kaya mong gawin. Kahit ano kaya kong gawin. Basta may bayad, sige lang. Marunong ka bang pumalaot? Marunong ka bang maglinis ng isda? Kaya mo bang magbantay sa bilaran? Eh di pag-aaralan ko. Hindi ba ganyan din kayo noong una? Kung gusto mong magtrabaho, pwede ka munang sumubok ngayon. Walang malaking hatsian ng pera ngayon. Itatala lang muna ang oras ng trabaho. Pero ang tamad, ang sumisira ng produkto, at ang nanggugulo, rekta tanggal agad. Ang dami naman yatang patakaran. Kung gusto mong sumahod mula sa pera nating lahat, kailangan mong sumunod sa patakaran ng lahat. Kung nagrereklamo ka sa dami, pwede ka nang umalis. May kakaiba sa mga tingin ng mga taong iyan. Hindi sila mukhang seryosong magtatrabaho dito. Alam ko, pinapasok ko sila para makita kung ano ang gagawin nila. Hindi ka ba natatakot na masira ang lahat? Siyempre natatakot, pero kung hahayaan lang natin sila sa labas, kikilos sila ng patago. Kapag pinasok natin sila sa sistema, doon lang natin sila mababantayan. Hindi malinis ang pagkakahugas sa isang ito. Hugasan mo ulit. Pwede na iyan kahit papano. Bakit? Iisa-isahin ba talaga iyan ng mga taga-syudad? Ilang araw ka pa lang namang nandito. Kung umasta ka, akala mo naman ikaw ang may-ari. Hindi ako ang may-ari. Pero ako ang leader ng grupong ito. Kapag hindi maayos ang trabaho mo, mamarkahan kita ng bagsak. Sino ka ba para magdesisyon yan? Kapag ang isang ito ay nahalo sa mga sample, ibabalik sa atin ang order ng syudad. Mababawasan ang kikitain nating lahat ngayon. Nagpapadali ka ng sarili mong trabaho habang pinapalugi mo kaming lahat. Makatarungan ba naman iyon sa amin? Kalahating araw kaming nagpagod dito, tapos paglalaruan mo lang ang kikitain namin. Alam mo ba na ang ginalaw mo kanina ay ang lagusan ng hangin? Paano ko naman malalaman iyon? Magtanong ka kung hindi mo alam. Nakikialam ka ng patago, at maling na ikabit ang kalan. Kalahating araw lang ang makukuha ng mga pumasa sa subok trabaho ngayon. Walang makukuhang parte ang mga bumagsak. Ililista ko ang pangalan ng lahat ng sumira ng produkto, ng gulo at nakialam sa lagusan ng hangin. Nagtrabaho kami buong araw. Wala kayong makukuhang kahit isang kusing. Palpak ang ginawa ninyo. Hindi pwedeng bawasan ang pera ng lahat para sa palpak na trabaho. Kinakawawa mo lang ang mga baguhan. Baguhan din naman ako. Kapag nagtrabaho ng ayon sa patakaran, doon lang mabibilang ang gawa ninyo. Kayo na nga ang nakasira sa mga produkto tapos gusto nyo pang sumahod. Bumalik kayo at sabihin sa taong nagpadala sa inyo. Hindi naman sa bawal pumasok sa Jinshawan. Kung gusto ninyong kumita, sumunod kayo sa patakaran. Pero kung sisirain ninyo ang patakaran, hindi pwede. Hindi lang nabigo si Kuya Mankang at ang mga kasama niyang manggulo. Nakumbinsi pa nilang pumanig si Taganayon ni kay Chen Hai. Mukhang wala ng silbi ang maliliit na panunubo. Ano nang gagawin natin? Hindi ba nagsimula si Chen Hai sa bayan ng Bijiao? Ipakita natin sa kanya na hindi niya kayang hawakan ang dagat. Humanap ka ng magkakalat ng balita. Sabihin mong may kumpol ng mga butter crab sa mailaot. Ikalat mong kung sino ang unang makakarating ay yayaman. Isang peking balita, kalahating totoo, kalahating hindi. May mga alimango nga talaga roon. At may malalakas din talagang agos sa ilalim. Nabalitaan kong may malaking huli raw sa mailaot. Kumalat na ang balita sa buong nayon ng Haizi. May kumpol daw ng mga butter crab sa mailaot. Kapag nahuli ka, wala ka ng abutan. May mga pumunta na nga para manghiram ng bangka. Sabi nila, kung sino raw ang makauna ngayon ay tiyak na yayaman. Saang bahagi ba ng laot? Doon sa may kanlurang bahagi ng nayon. Alam kong may mga alimango nga doon sa may Heshijiao. Pero may mga agos din sa ilalim. Hindi maganda ang ihip ng hangin. Madaling tatagilid ang mga bangka kapag pumasok doon. Si Chen Mankang na naman ba ang nagpakalat ng balita? Malamang na kalahating totoo at kalahating kasinungalingan iyan na siyang pinakamapanganib sa lahat. Kapag may huli, siguradong magiging sakim ang mga tao. Kapag may panganib, ang mga sakim ang unang mamamatay. Pero paano kung mayroon niyang mga butter crab doon? Kapag hindi tayo pumunta, baka maunahan lang tayo ng iba. Ngayong araw, walang sinumang pwedeng maglayag ng walang pahintulot. Kung pupunta man, kailangang tingnan muna ang hangin, ang alon at ang bangka. Baka hindi rin sila makinig. Kung ganoon pumunta kayo sa pantalan para pigilan sila. Kahit hindi natin sila mapigilan, kailangan nilang malaman kung saan sila papunta. Ayaw kayong papuntahin ni Chen Hai, dahil takot siyang yumaman kayo. Ang isang butter crab sa laot ay katumbas ng ilang ordinaryong alimango. Kung sino ang makakuha sa kanya na iyon. Kapag sumunod kayo sa kanya, araw-araw kayong naglilista at sumusunod sa patakaran. Pero kapag kayo mismo ang pumalaot, sa inyo lahat ang kita. Hindi ko pipigilan ang sinumang gustong pumunta. Pero lilinawin ko lang ito sa inyo. Hindi maganda ang direksyon ng hangin sa laot ngayon.
Baka makapasok kayo pero hindi na kayo makakalabas. Nananakot ka na naman. Tuwing may magandang huli lagi mong sinasabing mapanganib. Dahil totoong nakakamatay ang dagat. Tingnan nyo ang linya ng mga alon. Umihip pabalik ang hangin sa labas. Kapag pumasok ang bangka sa bunganga ng agos, hindi na may ikot ang dulo ng bangka. Kahit ang mga veterano hindi mangangahas na pumunta ngayon. Nagsasabuatan kayong dalawa. Di ba gusto nyo lang na kayo lang ang pumunta doon? Ang mga gustong pumunta ngayon, isulat nyo ang mga pangalan nyo. Kung sino ang sasama sa ang bangka. Isulat nyo rin ang malinaw kung alam pa ng pamilya nyo o hindi. Kapag may nangyaring masama, para hindi mangyari na walang nakakaalam kung saang bahagi kayo naroroon. Kailangan pa bang idamay ang pamilya? Kapag gusto nyong yumaman gusto nyo sa inyo lang lahat. Pero kapag may nangyaring masama kailangang malaman ng pamilya nyo kung saan kayo hahanapin. Mga duwag pala kayo. Zhang Bao, tara na. Pumunta nga talaga si Zhao Daqiang. Bantayan mo ang direksyon nila. Kapag may nangyari kailangan pa rin natin silang iligtas. Naku, tumagilid ang bangka ni Zhao Hu. Buti nga sa kanila dahil hindi sila nakinig. Galit man tayo sa kanila hindi natin sila pwedeng hayaang mamatay. Paulit-ulit kanilang pinapahamak, at ililigtas mo pa rin sila. Ang pagliligtas sa kanila ay hindi para tulungan sila, kundi para walang mamatay dito sa Jinshabay. Kung ililigtas mo sila bilisan mo. Kaunting antala pa at hihilahin na sila palabas ng malakas na agos ng dagat. Kuya, hindi na umiikot ang bangka. Chen-hai, sagipin mo ako. Ah! Tigil! Haizi, kumapit ka ng mahigpit. Huwag mong biglain baka mabaligtad ang bangka. Luwagan mo ng kalahating pie, huwag mong hayaang mabanat ng husto ang lubid. Kapag nabanat ng husto babaligtad ang bangka. Luwagan mo ng kalahating pie para makaligtas tayo. Bilis, hilahin mo na para makabalik na tayo. Manahimik ka. Kung gusto mong mabuhay makinig ka kay Hai. Akala ko ba napakagaling mo? Hindi ba sabi mo kung sinong unang makakuha sa kanya na yun? Di ba ikaw yung sumisigaw ng saklolo kanina? Daqiang, bitawan mo. Ilang beses ka na niyang ipinahama, tapos ililigtas mo pa siya. Hindi ko kayang palampasin to. Kahit hindi mo matanggap hindi mo pa rin pwedeng patayin ang tao sa dalampasigan. Nakita ng lahat ngayon araw. Kung sino ang nagbuwis ng buhay para protektahan ang Jinshabay. At kung sino ang ginawang pansugal ang Jinshabay. Alam na ng lahat ang totoo. Kung hindi dahil kay Chen-hai. May namatay na talaga ngayon araw. Nagpakalat ng balita si Zhang Hu para mapahamak ang iba. Tapos hinayaan pa niyang iligtas siya ni Chen-hai. Napakawalang hiya talaga niya. Hindi ako ang nagpakalat ng balita. Kung ganoon, sino ang nagpakalat nito? Walang masyadong sira ang bangka. Pero muntik na tayong mamatay. Kung hindi dahil sa tamang desisyon ni Chen-hai ngayon araw. Hindi na kayong dalawa makakabalik. Balita yun ni Chen Man Kang na may yellow oil line sa malayong dagat. Siya ang nag-utos sa amin na ikalat to. Sabi niya may kargamento doon. At sinabi rin niyang siguradong pipigilan tayo ni Chen-hai. Inutusan niya kaming dalhin doon ang mga taga na yun. Nababaliw ka na. Ayokong mamatay sa pangalawang beses. Kung ayaw mo nang patuloy na pasanin ang mga kasalanan niya, bukas pumunta ka sa opisina ng barangay at ulitin mo doon ang mga sinabi mo ngayon. Kuya Man Kang, ibinuko ka na ni Zhang Bao. Ang walang kwentang yon tinakot lang ng patago ay naduwag na agad. O paano na ngayon? Dahil walang silbi ang pamilya Zhang. Maghanap tayo ng iba. Puntahan mo ang nagpautang sa kanya. Sabihin mo sa kanya na sinusuhulan na ni Chen-hai ang buong nayon ngayon. Kapag pinatagal pa natin ito, mas lalong mahihirapan siyang mabawi ang pera niya. Pwede naman nating dahan-dahang kalkalin ang mga lumang utang ni Chen-hai. Pero ang natitirang pera, dapat may bagong kasunduan ngayon din. Kung hindi, ipapasara ko muna ang bilaran ng isda na ito. Anong karapatan mong ipasara ito? Dito nagtatrabaho at naghahanap buhay ang lahat ng tao. May utang siya sa akin. At ang lugar na ito ang nagbibigay sa kanya ng kita ngayon. Malamang na may karapatan akong ipasara ito. Paano naman ang mga sample kapag ipinasara mo ito? Naghihintay pa naman ang mga order mula sa kabisera ng probinsya. Para mo na rin kaming pinatay sa ginagawa mo. Naiintindihan ko na kailangan mo ang pera mo. Pero hindi lang sa akin ang bilaran ng isda na ito. Dito umaasa ng trabaho ang buong nayon. Nakasalalay din dito ang petsa ng paghahatid para sa mamimili ni Boss Liu.
Kapag ipinasara mo ang lugar na ito, hindi lang ako ang pinipinsala mo, kundi ang kabuhayan ng lahat ng tao rito. Wala akong pakialam sa mga bagay na iyan. Ang tanging kinikilala ko lang ay ang kasunduan ng utang. Kapag ipinasara mo ang pabrika ng igat, at makansela ang mga order mula sa kabisera ng probinsya, saan kukuha si Chen Hai ng pambayad sa iyo? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, ipasara mo ang pabrika ngayon. At kapag nakansela ang mga order ay lalong babagal ang pagbabayad ko sa iyo. Pangalawa, gumawa ka ng isang bagong kasunduan kung saan kukuha ng porsyento sa bawat kita ng produkto para pambayad sa utang mo. Malinaw at walang kalituhan. Mas makasisiguro ka pang mababawi mo ang pera mo. Para sa unang batch ng order ng tuyong isda sa kabisera ng probinsya, makukuha na ang bayad pagkaraan ng 3 araw. Kukuha muna ako ng 30% para ipambayad sa utang. At ang 10% naman ay ititira ko para sa puhunan. Ang matitira ay hahatiin base sa oras ng trabaho para sa mga nagsumikap. 30% pambayad ng utang. Ano naman ang mapupunta sa iyo? Hindi ko muna kukunin ang malaking bahagi. Ang pinakamahalaga ngayon ay mapatakbo muna natin ang negosyong ito. Paano naman ang pamilya mo? Magtitipid muna ang pamilya ko ngayon. Kapag hindi nabayaran ang utang, hindi mapapakali ang mga tao. Kapag hindi mapakali ang mga tao, hindi magiging maayos ang negosyo. Sabi mo 30% kaya 30% nga ba? Paano kung naibenta na ang mga produkto tapos bigla kang bumaliktad? Ang mga produktong ito ay dadaan sa tindahan kong Liu Ji. Pwede akong magsilbing saksi. Sa akin manggagaling ang bayad sa mga produkto. Ibabawas ko muna ang 30% para ibigay sa iyo ayon sa kasunduan. Dapat nating isulat yan. Isulat natin para irehistro sa barangay hall. Magsisilbing saksi si Boss Liu. Nanonood din ang mga taga-baryo. Mas mabuti ito kaysa sa bee farm mo. Ang nangyari sa bee farm ay parang pinatay ang manok na nangingitlog. CJ, bibigyan pa kita ng konting oras. Hindi ko tatakbuhan ang utang ko. Pero hindi ko rin tatanggapin ang peking utang. Akala ko talaga katapusan na natin ngayon. Buti na lang mabilis mag-isip si Chen Hai. Walang mapapala ang kahit sino kapag ipinasara ang lugar. Malaki pa rin ang pressure kay Haizi sa 30% pambayad utang. Mas mabuti nang nakikita ang bigat ng problema, kaysa naman traidorin ka at saksakin sa likod. Sa ginawa mong iyan, naisama mo na rin ang nagpautang sa negosyo mo. Kaya kung gusto niyang mabayaran, kailangan niyang ipagdasal na kumita ka. Tama, mula sa paniningil, ngayon sila na mismo ang nagbabantay sa kita. Kuya Man Kang, hindi ipinasara ng nagpautang ang lugar. At pumirma pa sila ng bagong kasunduan kasama si Chen Hai. Kapag pumasok na ang bayad sa mga paninda, makukuha niya agad ang 30% nito. Paano na tayo niyan? Kaya nating gawin ang mga paninda. Pero kailangan din nating maihatid ang mga ito. Ang order sa probinsya ay hindi naman ide-deliver sa mismong tapat ng tindahan ni Liu. Sa pagkakataong ito, harangan natin ang dadaanan niya. Chen Hai, may masamang balita. Barado ang pangunahing daan. Hindi makadaan ang mga sasakyan. Pinapatanong ni Boss Liu, kung maihahatid ba sa probinsya ang mga daing ng on time ngayon. Sino ba ang walang hiyang gumawa niyan? Pagkatapos manira ng bangka, magsunog at mangharang ng daan, tila wala na silang katapusan. Para malinis ang daang ito, aabutin ng hindi bababa sa kalahating araw. Kapag hindi umabot ang mga daing sa sasakyan, kanselado na ang order sa probinsya. Malalakaran ang iskinita pero hindi kasya ang sasakyan. Kung kailangan pang pasanin ng mga tao ang mga daing, kahit mamatay tayo sa pagod, hindi pa rin aabot. Ang hinarangan lang nila ay ang daan para sa mga sasakyan, hindi ang daanan ng tao. Ibig sabihin alam nilang, magpapadala tayo ng bultong paninda. Pero hindi nila naisip na pwede natin itong hatiin sa iba-ibang bagsak. Paano natin yan hahatiin? Iuna muna natin ang mga sample at ang unang batch ng pinakamagandang daing. Para mapakalma si Manager Feng. At ang mga matitira ay idaan natin sa ilog. Ikot tayo papunta sa likod na daungan ng bayan. Paikot ang daan sa ilog sa mailikod ng pantalan saka dadaan pa sa mababaw na bahagi. Kaya nating tawirin ang mababaw na bahagi kapag high tide na. Sakto lang ang oras natin. Dakiang magsama ka ng tao at ihanda nyo ang mga sample. Dumaan kayo sa shortcut, kailangan kayo ang maunang makarating doon. Kay Liu Ji kami ni Tito Kin dadaan sa ilog para ihatid ang bultong kargamento. Maghihiwalay na naman tayo kasi kung hindi may ipit lang tayong lahat dito. Tandaan nyo kailangang maunang makarating ang mga sample. Para hindi mapurnada ang order natin. Sige, kilos na. Mas mahalaga pa sa tao ang mga tuyong isdang ito ah. Huwag ka nang magreklamo dyan. Kapag nabagsak mo ang basket na yan, mababawasan ang parte nating lahat sa pera. Kinalkula mo ba kung anong oras ang high tide? Kakalampas pa lang ng tubig sa pangalawang marka ng oras. May 15 minuto pa tayo para makadaan sa mababaw na bahagi. Kapag lumampas tayo doon, sasadsad ang bangka natin kaya kailangang maging alerto ang mga mata mo. Dumating na ang mga sample. Sa ilog dinala ang bultong kargamento. Nasa likod lang si Chen Hai. Naunang nakarating ang mga sample.
Bilang nga natupad nyo ang kalahati ng usapan natin. May backup plan nga talaga ang batang si Chen Hai. Ayos barado nga ang daan. Pero hindi nila naharang ang kargamento. Sige, tatanggapin ko na ang unang batch ng order mula sa kabisera. Sa susunod dapat ganito rin ang kalidad na gagawin nyo. Nagtagumpay tayo, Haizi. Talagang nakuha natin ang deal sa kabisera. Simula pa lang yan ang tagumpay natin. Sa susunod kailangang may backup na tayo sa ruta sa mga bangka pati sa mga tao. Ito naman ang para sa susunod na batch. Doble na ang halaga ng down payment ngayon. Ay de-deliver ang kargamento pagkalipas ng 5 araw. Tanggapin natin yan. Kaya hindi na tayo pwedeng umasa lang sa maliitang pagpapatuyo. Kailangan nating magtayo sa Jinshabay ng mga tamang patuyuan ng isda. Pero malaking lupain ang kakailanganin natin para makapagtayo ng mga patuyuan. Huwag mong sabihin gagamitin mo lang ang order na ito mula sa kabisera para makuha at maangkin mo rin ang mga lupain sa Jinshabay. Ano ba ang mga pinagsasabi mo dyan? Kung walang patuyuan, hindi magiging matatag ang negosyo natin sa tuyong isda. Paano ba isusumite ang mga order sa kabisera? May punto naman ang sinasabi niya. Dapat sabihin ng maaga ang mga tuntunin. Kundi magiging mahirap magpaliwanag sa huli. Tama ang tanong mo dahil hindi biro ang pagpapatayo ng silungan. Kapag hindi ito nilinaw, magkakagulo rin tayo balang araw. Hindi lang sa akin ang perang ito. Paunang bayad ito para sa mga order mula sa kabisera. Gagamitin ito sa pagpapatayo ng silungang pantuyo. Hindi sa akin mapupunta ang silungang iyan. Itatala ito sa rehistro ng barangay. Pipirmahan ito ng mga taga-nayon. Kung sino ang nagtrabaho at nagbigay ng materyales. Pati kung sino ang gumamit ay dapat nakatala ng malinaw. Kung maisusulat ng malinaw ang mga tuntuning ito, magiging maayos ang pagpapatayo ng silungan. Hindi pwedeng masyadong malapit sa dagat ang silungang pantuyo. Dahil masyadong mahalumigmig kapag malapit. Pero hindi rin pwedeng masyadong malayo. Nakakapagod maghakot ng mga kargamento. Tamang-tama sa lugar na ito. Ang lupang ito ay dati para sa lahat. Lugar ito ng tambakan ng mga lambat kaya paano na kapag naitayo na ang silungan. Mag-iiwan tayo ng lugar para sa mga lambat sa tabi ng silungan. Kahit kaninong lambat ay pwedeng ilagay doon. Hindi natin dapat harangan ang kabuhayan ng lahat. Naghahanap ba ng gulo si Ding na taga-nayon? Hindi tayo takot sa mga tanong niya. Ang kinatatakutan ko lang ay kung hindi siya magtatanong tapos magsitsismis sa likod natin. Ngayong araw magtakda muna tayo ng 3 patakaran. Una, ang silungang pantuyo ay para sa lahat. Hindi ito pagmamay-ari ng iisang tao lang. Pangalawa, dapat bukas sa lahat ang listahan ng kwenta. Kahit sino ay pwedeng sumuri nito. Pangatlo, ang perang kikitain mula sa mga order sa kabisera ay gagamitin muna pambayad sa nagasto sa pagpapatayo ng silungan. Pagkatapos ay hahatiin ang pera base sa naipong punto sa trabaho. Basta nakasulat ito. Wala akong tutol. Medyo naging mainit ang pananalita ko kanina. Tama lang na itinanong mo iyan. Mas mabuti ng pag-usapan ng tapat ang mga bagay na ito kaysa magbulungan sa likod natin. Hay! Nakuha mo na naman ang loob ng isa. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng loob. Para malaman niya kung saan siya lulugar sa patakaran. Hindi nakipag-away si Kuya Mankang. Seryoso talaga silang magtayo ng bodega. Kapag naitayo na iyang bilaran, sigurado nang magiging maayos sa bayan. O, anong gagawin natin ngayon? Hindi naman mga taga-baryo ang magpapasya pagdating sa lupa. Humanap ka ng maghahanap sa lumang kasulatan ng lupang iyan. Lumang kasulatan, basta mapatunayan lang na hindi pampublikong lupa yan. Hindi nila maitatayo ang bodega. Tigil muna kayo. Hindi nyo basta-basta magagamit ang lupang ito kung kailan nyo gusto. Hawak ko rito ang lumang kasulatan. Ang pamilya Chen ang namamahala sa lupang ito. Heto na naman tayo. Kahapon tungkol sa bangka ang usapan. Noong isang araw naman tungkol sa nayon. Ngayon naman tungkol sa lupa. Malinaw na nakasulat dito. Ang bakanting loting ito sa Jinshawan ay pansamantalang pinamahalaan noon ng pamilya Chen. Kasapi rin ng pamilya Chen si Chen Hai. Kung gusto niyang gamitin ito, pwede muna niyang tanungin si Chen Mankang kung papayag siya. Hindi ba matagal nang ginagamit ng lahat ang lupang ito para pagpatungan ng mga lambat? Ang paggamit niyo rito ay hindi nangangahulugang sa inyo na ito. Haizi, totoo ba talaga tong kasulatan na to? Lumang-luma na ang papel. Kupas na rin ang mga sulat, pero ang salitang pamamahala ay hindi nangangahulugang sa inyo na ang pagmamay-ari. Nakita ko na ang kasulatang yan. Ang sinasabi riyan, pinamahalaan lang noon ng pamilya Chen ang tambakan ng lambat para sa baryo. Hindi ibig sabihin yan ay ibinigay na ang tambakan sa pamilya Chen. Ano bang alam mo, noong bata pa ako, dito na ako nag-aayos ng mga lambat. Noong mga panahong yon, hindi mo pa nga alam kung paano mangganso ng tao. Ha ha ha, kapatid. Kung gusto nating linawin to, huwag na tayong magtalo rito sa tabing dagat. Pumunta tayo sa opisina ng barangay para sama-sama nating suriin ang kasulatan. Ang nakasulat dito, pinamahalaan lang ng pamilya Chen ang pampublikong espasyo. Hindi ito pag-aari ng pamilya Chen. Ang pamamahala ay nangangahulugang pag-aalaga nito para sa lahat. Hindi para sarili ninyo lang. So,
Pwede pa bang magtayo ng bodega sa lupang ito? Kung itatayo ba yan o hindi? Kailangang sumang-ayon ang buong baryo. Pero hindi pwedeng gamitin ni Chen Mankang ang kasulatang ito para sabihin sa kanya ang lupa. Isa pa, pamamahala lang naman ang ginagawa ng pamilya Chen doon. Si Chen Mankang ang nakatatanda sa pamilyang Chen. Siya ang nagpapasya. Pamilyang Chen din ako. Sang-ayon ako na gawing pampubliko ang lupang ito. Kung pagbabatayan ang pamamahala ng pamilyang Chen sa pagpapatayo ng bodega, may karapatan din akong magsalita. At saka hindi naman para mang-agaw ng lupa at magkapera ang pagpapatayo ng bodega. Para ito sa pampublikong bodega ng Jinshawan. Kahapon ako ang unang nagtanong tungkol sa lupa. Ngayong araw ipapahayag ko ang aking panig. Basta malinaw na nakasulat na pampubliko ito. Sang-ayon akong itayo ito. Kung ganoon isulat natin ito para may rehistro. Ang bilaran sa Jinshawan ay para sa paggamit ng lahat. Ang lupa ay mananatiling pampubliko. Hindi maaaring ariin ng kahit sinong pribadong tao ang plaza. Hehehe, hindi tayo napatigil ng lumang dokumentong iyon. Sa halip naging mas malinaw pa na pampubliko ito. Mabuti na at malinaw ang pagkakasulat. Sa susunod hindi na ito ganoon kadaling agawin ng kahit sino. Iyan ang dahilan kung bakit dapat nakasulat ang mga patakaran. Kung sa salita lang sasabihing pampubliko, madali itong mababawi ng iba kahit kailan. Kapag nakasulat mas panatag ang loob ng lahat. Kung maitatayo ang bodegang ito talagang magbabago ang Jinshawan. Simula pa lang ito Kuya Mankang. Inirehistro na ng komite ang lupa bilang pampubliko. Ang dokumento pa natin ang nakatulong sa kanya sa halip na makasagabal. Kung hindi natin sila mapipigilan gamit ang lupa, doon tayo bumawi sa tao. Kakalabanin pa rin ba natin si Zhao Daqiang? Hindi muna natin magagalaw si Zhao Daqiang ngayon. Ang nanay ni Chen Hai ang targetin natin. Ang pinakamatibay sa kanya ay ang pagprotekta sa iba. Pero ang pinakamahina rin sa kanya ay ang pagprotekta sa iba. Ito ba ang bahay ni Chen Hai? Nabalitaan kong nandoon ang nanay niya sa loob. Sino ang hinahanap ninyo? Si Chen Hai. Hindi naman pwedeng ibang tao na lang palagi ang haharap para sa mga utang niya. Wala rito si Chen Hai. Kung may kailangan kayo pumunta kayo sa komite bukas para mag-usap. Komite, bakit hindi mo naisip yan noong nangungutang ang anak mo? Komite. Alisin mo ang kamay mo, ikaw pala si Chen Hai. Sakto, sumama kayo sa amin ngayon. Linawin niyo ang tungkol sa natitirang pera. Kung maniningil kayo, pumunta kayo sa barangay para mag-usap ng maayos. Sabihin niyo yan sa harap ng mga taga rito sa nayon. Pumunta pa kayo sa pinto namin sa gabi para lang takutin ang nanay ko. Hindi ito paniningil ng utang. Naghahanap kayo ng gulo. Sinabi sa akin ni Haizi na pumunta rito. Huwag niyo silang saktan, hayaan niyo silang magsalita. Sino ang nag-utos sa kanila na pumunta rito? Labas kayo rito at tingnan niyo ito. Nanggigipit ng babae sa kalagitnaan ng gabi. Kanino namang patakaran ito? May dala ba kayong kasulatan ng utang para maningil? May dala ba kayong listahan ng detalye? May kasama ba kayong testigo mula sa barangay? Hindi naman kayo ang mga nagpautang. Narito lang kayo para manakot. May nag-utos lang sa amin na gawin ito. Tawagin niyo ang mga opisyal ng barangay. Tawagin niyo rin ang mga tauhan ni Liu Guoliang. Hindi natin palalampasin ang nangyari ngayong gabi. Yamang nandito na rin lang kayo. Huwag kayong magmadaling umalis. Ayos lang ang nanay ni Haizi. Huwag kang gagawa ng gulo dahil sa akin. Nay, hindi po ako gagawa ng gulo. Pero simula sa araw na ito, wala nang sinumang pwedeng gumamit sa iyo para gipitin ako. Pumunta sa bahay sa kalagitnaan ng gabi. Walang kasulatan ng utang at walang mga papeles. Maniningil ba kayo o nanggugulo lang? Inutusan lang kami ng mga tauhan ni Chen Mangku. Binayaran lang kami para sa lakad na ito. Kapag nagpakita pa kayo ulit dito sa Jinshawan, ipapadala ko kayo pati ang nasa likod ninyo sa bayan. Kuya Mankang, itinuro ka na ng 2 taong iyon. Ngayon pinag-uusapan na sa buong nayon na pinatulan mo pati ang nanay ni Chen Hai. Hayaan mo silang magsalita. Walang halaga ang reputasyon na galing lang sa bibig ng iba. Ang mga record na hawak natin ang mas mahalaga. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba gustong suriin ni Chen Hai ang mga record? Kapag nakita niya ang librong ito ng mga tala, talagang makakabawi na siya. Ipaalis siya mamayang gabi. Si Haizi ang mismong legend na iyon. Malamang sa malamang, Chen man lang. Ang anumang lakas loob nilang ipuslit sa hating gabi ay tiyak na iligal. O ano pang hinihintay natin? Sasugod ako para agawin yon. Ang pag-agaw doon ay magpapatunay lang na nagnanakaw tayo ng gamit. Sundan natin siya para makita kung kanino niya ibibigay ang ledger. Mas nagmamadali siya lalo siyang natataranta. Ibig sabihin totoong-toong ang ledger na yon. Nandito na ang mga gamit. Sabi ni Kuya Mankang, hindi pwedeng maiwan sa bayan ang ledger na ito. Nalaman na ni Chen Hai, pinalabas na utang lang ang bayad sa mga produkto. Kapag nagpatuloy pa siya sa paghalungkat, hindi na natin maitatago ang 900,000 piso. Sila nga talaga ang nagdoktor ng ledger na iyan.
Noon pa man ang mga paunang bayad at inilabas na pondo para sa mga produkto ay isinama na lahat sa utang. Kaya naman pala lumobo ito sa 1 milyong piso. O ano nang gagawin natin ngayon? Hindi natin pwedeng sunugin yan. Nandito rin ang floor price para sa pagpapatayo sa Jin Shabay. Sabi ni boss, kapag hindi na kaya ni Chen Hai, makukuha na natin ang Jin Shabay sa mababang presyo. Ipadala na yan bukas ng umaga. Aalis na agad pagkasikat ng araw. I-lock muna natin dito ngayong gabi. Walang makakaalam. Marunong ka pala nito. Maluwag ang trangka sa loob ng kahoy na bintana ng lumang bodega. Huwag ka nang madaldal, tulungan mo ako. Haizi, sapat na ba ito para mabaliktad ang kaso? Sapat na para hindi sila makatulog. Hindi pa rin ako mapalagay. Dadalhin ko na ang ledger ngayong gabi. Patay, bumalik na sila. Doye, magtago muna tayo. Teka, may pumasok dito. Lumabas na kayo riyan kung hindi. Ilalak ko ng tuluyan ang pinto ng bodega. At susunugin ko kayo kasama ng ledger. Haizi, ano nang gagawin natin? Kumalma ka lang. Hindi niya kayang totoong sunugin ang ledger. May silbi pa sa kanila ang ledger. Nasaan sila? Dumaan sa bintana sa likod. Zengben, harangan mo siya. Talagang inagaw na natin ngayon. Hindi pagnanakaw ang pagkuha ng ebidensya. Pag-agaw sa mga gamit nila. May punto naman ang sinasabi mo. Pero halos maputol na ang binti ko sa kakatakbo. Pumunta sa pantalan. Tito Kin, DC, buong gabi kayong dalawang umaasa na kahina-hinala. Hindi ako sasama. Maghihintay na lang ako para pulutin ang mga bangkay ninyo. Matanda, huwag ka nang makialam. Ito ang ledger ng Jin Shawan. May karapatan akong makialam. Dito si Chen Hai. Bumalik ka at sabihin mo sa amo mo. Hindi mapapasa kamay ninyo ang ledger ngayong gabi. Ano naman kung nakuha ang ledger? Subukan mong isapubliko yan. Kayang-kayang sabihin ni Chen Man Pao na ninakaw mo yan. Pakita natin ng malinaw sa buong nayon. Kung ledger nga ba ang ninakaw ko? O kung sila ba ang totoong nagnakaw? Ito ay kinuha mula sa bodega ng lumang pantalan sa Jin Shawan. Kinuha ito mula sa bodega ng lumang pantalan. Kagabi, gusto nilang ilayo ang mga ledger. May mga resibo ng bayad at paunang bayad dito. At mayroon ding kasunduan sa pagpapaunlad. Ginawang malaking utang ang mga paunang bayad. Dapat ipaliwanag ng malinaw ang kwentang ito ngayong araw. Nagnakaw si Chen Hai ng ledger noong hating gabi. At sa tingin mo may katwiran ka pa. Sa'yo ang ledger. Kung igigit mong sa'yo yan, ipaliwanag mo nga sa akin. Bakit may resibo ng bayad ko sa loob? Kung sasabihin mong hindi sa'yo yan, kaya kinuha ko pabalik para imbestigahan ang mga peking utang. Ano namang pakialam mo doon? Chen Man, kang sabihin mo ng malinaw. Ikaw ba talaga ang nagtago ng ledger na ito? Sabi rito, nung hindi na makabayad ng utang si Chen Hai, inilipat sa mababang presyo ang karapatan sa pag-develop ng Jin Shawan. Ang nakalagda, Chen Man Kang, kaya pala sa simula pa lang, hindi pera ang gusto mo, kundi ang Jin Shawan. Chen Hai, wag mo akong pagbintangan ng ganyan. Kailangang develop ang Jin Shawan. Ginagawa ko lang din naman ito para sa buong nayon. Baon ka sa utang kaya hindi mo naman ito mapangangalagaan. Gumagawa lang ako ng paraan para sa inyo. Anong masama roon? Gumagawa ng paraan pero ginawa mong utang ang bayad sa paninda. At ginigipit mo kami ng husto. Ganyan ba ang paggawa ng paraan? Tumahimik ka, usapin ito ng pamilya Chen. Kaya huwag kang makialam. Hindi pag-aari ng pamilya Chen ang Jin Shawan. At lalong hindi mo ito pag-aari. Ginamit mo ang utang ko para makuha ang Jin Shawan sa murang halaga. Iyan talaga ang totoong plano mo. Ninakaw mo lang naman ang libro ng utang sa kalagitnaan ng gabi. Malay ba namin kung pinakialaman o dinaya mo iyan? Sino ang nagpadala ng libro ng utang sa lumang daungan kagabi? Kung sasabihin mong peke ang libro ng utang na ito. Sige, ipaliwanag mo nga kung bakit gustong ilayo ng mga tao mo iyan sa kalagitnaan ng gabi. Itatabi muna natin ang librong ito para maingatan. Ngayon, sa harap ng lahat, ayusin muna natin ang mga kwentang pwedeng mapatunayan. Ang halagang 28,000 na ito ay paunang bayad, at hindi ito pwedeng isama sa patubo. Kilala ko ang resibong ito ng pagtanggap. Dati, ang mga lamang dagat na ito ay ipinadala sa bayan. Hindi ito utang na pera. Kung ganyan ang kwentahan, gaano kaya kalaki ang dinaya sa loob ng 1 milyong iyan? Sa ngayon, ang nakumpirmang may problema ay mahigit na sa 600,000. Kailangan pa nating suriin ang mga natitira. Paano naman ang pera ko? Naniningil lang din naman ako base sa nakasulat sa libro. Babayaran ko pa rin ang mga totoong utang. Doon sa mga dinayang kwenta, doon ka maningil sa taong gumawa ng listahang iyan. Chen Man Kang, ikaw ang nag-ayos ng transaksyong ito noong una. Ngayong napatunayan ng peke ang listahan. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Huwag kang magpadala kay Chen Bai. Gusto lang niyang takbuhan ang utang niya ngayon. Malinaw ang sinabi ko kanina. Kikilalanin ko ang totoong utang.
Pero hindi ko kikilalanin ang peking utang. May lakas ka ba ng loob na sabihin din na wala kang kinalaman sa peking utang? Ang utang ni Kinsui ay muling kakalkulahin batay sa napatunayang totoong utang. Bawal nang singilin ang bahagi ng peking utang. Haizi, dahil dito, nabawasan ng mahigit sa kalahati ang utang mo. Dahil nabawasan ang utang, lalong hindi mo na makukuha ang Jinshawan. Haizi, binitag ka lang pala talaga nila. Kaya dapat mas lalo nating bantayan ang mga kwenta sa susunod. Hindi na natin hahayaang maloko pa nila tayo ulit. Umpisa pa lang ito ngayon. Hindi pa tapos suriin ang lahat ng mga kwenta. At hindi pa rin talaga ligtas ang Jinshawan. Napahiya ng husto si Chen Mankang. Hindi niya ito palalampasin ng ganoon na lang. Kuya Mankang, ano nang gagawin natin ngayon? Nakumpiska na ang mga listahan ng kwenta. Hindi na rin natin mapipigilan ang tungkol sa utang. Sabi ng boss, kung hindi na may tago ang kwenta, dadaan na tayo sa opisyal na paraan. Isumite na natin ng mas maaga ang aplikasyon para sa pagpapaunlad ng Jinshawan. Kapag isinumite natin ngayon, hindi papayag ang nayon. Hindi naman kailangan na pumayag sila sa simula pa lang. Hayaan muna nating pumunta rito ang mga opisyal ng bayan para mag-inspeksyon. Saka natin ikalat ang balita na magdadala ng pera ang pagpapaunlad na ito. Kapag nagkagulo na ang isip ng mga tao, hindi na makakayanan ng mga patakaran ni Chen Hai. Sino ba ang namamahala rito nakatanggap ang bayan ng aplikasyon para mag-inspeksyon sa pagpapaunlad ng Jinshawan? Talagang dumaan sila sa opisyal na paraan. Ako si Chen Mankang. Kabisado ko ang sitwasyon dito sa Jinshawan. Hindi pinamamahalaan ng iisang tao lang ang Jinshawan. Mayroon kaming mga mangunguha ng lamang dagat, bilaran ng isda, at mga order mula sa kabisera. At higit sa lahat ang kabuhayan ng buong nayon. Kung gusto ninyong mag-inspeksyon, pakinggan niyo muna ang sasabihin ng lahat. Chen Hai, huwag mong ipagmalaki ang sarili mo na parang ikaw ang sandigan ng buong nayon. Malaking usapin ang pagpapaunlad. Walang karapatang humarang sa daan ang isang taong may utang na katulad mo. Hindi kami natatakot sa inspeksyon. Hindi na naman tiwangwang na lupa ang Jinshawan ngayon. May maayos at matatag na itong kita ngayon. Kung gusto ninyong makita, tingnan ninyo rin kung paano nito binubuhay ang mga tao rito ngayon. Kung ganoon, tingnan muna natin ang mismong lugar. Huwag ninyo muna silang dalhin sa bilaran ng isda. Dalhin ninyo sila sa bakanting lot sa Maihilaga. Dito ang bilaran ng isda. Nagsimula na ang pagpapadala ng mga subok na order para sa probinsya. Dito mismo sa Jinshawan pinoproseso ang mga iyon. Nandito na lahat mula sa pagpapatuyo hanggang sa pagde-deliver. Pati na rin ang pagpapadala sa koreo. Transparente ang lahat ng listahan ng kita at gastos dito. Kung sino ang nagtrabaho ay may nakasulat na record. Pati kung magkano ang mapupunta sa bawat isa. Nakasulat na lahat doon. Dati natatakot ako na baka suluhin niya ang lahat. Pero ngayong nakalatag na ang mga record. Kampante na ang loob ng lahat ng tao rito. Ako nga pala si Liu mula sa tindahan sa bayan. Ang mga tuyong isda at lamang dagat mula sa Jinshawan ngayon ay talagang dinadala na ngayon sa kabisera. Nagsimula palang lumago ang negosyong ito. Sayang naman kung basta na lang itong sasagasaan para sa mabilisang pag-unlad. Isang pirasong tuyo lang tatawagin mo ng industriya. Kung paunlarin natin ito, magpagawa ng daan, magtayo ng bahay, magbukas ng mga kainan, at mangakit ng mga negosyante. Mas mabilis ang pasok ng pera. Mabilis kumita pero mabilis din itong maubos. Sa dagat umaasa ang Jinshawan para mabuhay. Hindi sa minsang pagbebenta lang ng lupa. Ang hilagang bahagi ang pugad ng mga isdang himao. Noong nakaraang mga araw may nagpasabog ng mga bahura rito. Kaya nagkawatak-watak ang mga isda. Muntik na kaming mabaliw sa loob ng 3 araw bago sila unti-unting bumalik. Hindi ito walang laman na dagat. Nakasulat sa mga dokumento ng aplikasyon na tiwangwang ang baybaying ito. At halos walang matatag na kita o pakinabang. At may isa pa kaming kailangang kumpirmahin. Ayon sa aplikante, walang opisyal na permit ang kasalukuyang operasyon sa Jinshawan. At itinuturing itong iligal na bentahan. Kung mapapatunayang totoo ito, kailangang ipatigil muna ang bilaran ng isda at ang sentralisadong pagtanggap ng mga huli. Paano na ang mga order galing sa Kapitolyo kapag pinatigil natin yan? Chen Hai, paulit-ulit mong sinasabi na may patakaran ka. Ngayong naghahanap sila ng mga papel. May maipakita ka ba? Bukas naman sa lahat ang mga libro natin. Ano pang mga papel ang kailangan nila? Kung kailangan ng papeles, kumuha tayo ng papeles. Akala mo ba ganun kadaling kumuha niyan? Hindi makakapaghintay ang mga order mula sa Kapitolyo. Magpakita ka ng rehistro ng barangay at permit sa negosyo bago magtanghali bukas. Kapag wala kang naipakita, ititigil muna natin to. Chen Hai, magaling kang ang magkwenta. Marunong kang ang manghuli ng isda. Pero may mga pinto na hindi mo basta-basta mapapasok. Hindi ka makakakuha ng mga papel na yan. Chen Hai, magaling kang ang magkwenta. Marunong kang ang manghuli ng isda. Pero may mga pinto na hindi mo basta-basta mapapasok. Hindi ka makakakuha ng mga papel na yan. Hindi pinto ang mga papel na yan. Daan yan, at kung may humarang sa daan na yan, hahawanin natin yan sa harap ng lahat ng tao. Sige, magmatigas ka pa pero kapag wala ka pang maipakita bukas ng tanghali, mapipilitang magsara ang bilaran ng isda. At siguradong mababaliwala ang mga order mula sa Kapitolyo. Haizi, anong gagawin natin? Ang mga ganyang papeles, hindi naman yan nakukuha sa loob lang ng isang gabi. Walang matutulog sa atin ngayong gabi. Ihanda nyo ang mga libro ng kwenta, ang listahan ng trabaho at ang mga pirma ng mga residente. Pati ang mga order ng Liu Ji at ang mga down payment mula sa Kapitolyo. Ilabas nating lahat yan. Lalabanan mo ba sila ng pilitan?
Hindi, dadaanin natin sa tamang proseso. Dahil naghahanap sila ng papeles. Gagawin kong patunay ang bawat kwenta ng Jinshawan. At isasama ko silang lahat sa mga papel na hinihingi nila. Ako mismo sa Liuji ang magpapatunay para sa inyo. Na hindi iligal ang pagbebenta ng Jinshawan. Kundi maayos at tuloy-tuloy ang ating supply. Dakiang, puntahan mo ang bawat bahay at sabihan sila. Ang sino mang gustong sumali sa grupo ng mga mangingisda ng Jinshawan ay pumunta rito para pumirma ngayong gabi. Mula ngayon, hindi na lang ito sarili kong negosyo. Ito na ang magiging kabuhayan ng buong nayon. Shenhai, tapos na ang oras mo. Nasaan ang mga papeles? Narito ang pinagsama-samang lagda ng mga taga-nayon. Bukas na libro ng kwenta, patunay ng supply, at ang paunang bayad para sa order ng lungsod. Pati ang rehistro para sa pampublikong lupang bibilaran ay narito rin. Sinuri kong mabuti ang lahat ng ito kagabi. Totoo ang mga kwenta. Totoo ang mga pirma. Pampubliko talaga ang lupa. Pero ang rehistro ay minadali lang niya at pansamantalang ginawa. Hindi iyan pwedeng tanggapin. Bilang kinatawan ng restaurant sa lungsod, kinukumpirma ko na. Pasado ang unang batch ng mga sample ng tuyong isda mula sa Jinshawan. Basta maaprubahan lang ang mga papel. Itutuloy namin ang pagbili sa inyo. May isa pa palang bagay. Tungkol naman sa aplikasyon para sa pagpapaunlad na ipinasa ninyo noon. Sabi ninyo ay nakatingga at walang napapala sa Jinshawan. Ngunit hindi iyan tumutugma sa totoong sitwasyon dito. Sa lumang libro ng kwenta, may nakita kaming record kung saan ginamit ang utang para piliting ilipat ang karapatan sa pagpapatakbo. Noong panahong iyon, siya ang nag-ugnay sa akin para sa mga kwentang iyan. Ang bayad sa produkto ay ginawa niyang utang at niloko lang din niya ako rito. Chen Mankang, inagaw mo ang Jinshawan. At ibinintang mo pa ang lahat ng dumi kay Chen Hai. Babayaran ko ang totoong utang. Pero hindi ko tatanggapin ang mga peking kwenta. Ang aplikasyon sa pagpapatakbo ng Jinshawan ay pansamantalang ititigil ang pagsusuri. At hindi mo rin ito makukuha. Suspendido muna ang pagsusuri sa aplikasyon para sa pagpapaunlad ng Jinshawan. May hinala na palsipikado ang mga isinumiting dokumento ni Chen Mankang. Ang usapin sa utang ay ipapasa sa pamunuan o sa munisipyo para sa patuloy na investigasyon. Pinapayagan ang pangkat ng palaisdaan sa Jinshawan na magparehistro para sa trial. Aba! Nagtagumpay tayo at nailigtas ang Jinshawan. Hay! Nagtagumpay talaga tayo. Hindi lang ako ang nagtagumpay, kundi nagkaroon na ng pag-asa ang bawat isa sa atin. Dumating na ngayon ang bayad mula sa lungsod. 30% ang gagamitin pambayad ng utang. 10% naman para sa pagpapatakbo. At ang natitira ay hahatiin base sa nagawang trabaho ng bawat isa. Noon, umaasa lang tayo sa panahon para mabuhay. Pero ngayon, may maayos na tayong sistema para kumita. Haizi, na isalba mo talaga ang pamilya natin. Na hindi lang ang pamilya natin. Naisalba rin ang Jinshawan. Saka, may dagdag na order na naman mula sa kabisera. Sabi ni Manager Feng, hinahanap-hanap na ngayon ng mga tao ang tuyong isda ng Jinshawan.